Din ng Pangulo sa panukala ni Senador Rodante Marcoleta na payagan ng online voting sa Senado. Wala raw malinaw na basihan para rito. At tanging Bobo talaga eh. Wala daw malinaw na basihan. Tanga, hindi pa nga napag-uusapan yung basihan kundi ka ba naman bobo eh. Pag-uusapan pa lang, pagdedebatihan pa lang, ilalabas pa lang kung ano yung mga plano, talagang wala pang basihan. Pag pinagdebatihan na yan sa plenaryo, pinagbotohan na yan, gagawa na sila ng basihan. Doon ka pa lang dapat nagsasalita. Tsaka, wala ka namang kontrol sa Senado. Kung talagang sinasabi mo na wala kang kontrol sa Senado, bakit ka nagko-comment tungkol sa Senado? Kung tinanong ka tungkol sa Senado, madali namang sabihin na ang Senate kasi meron silang sariling leadership. Wala mang kontrol ang Malacanang dyan. So I cannot comment on that. Kasi at the end of the day, sila pa rin naman ang masusunod kasi sariling desisyon nila yan. So I'd rather wait for their decision. And then that's it. Because whether I oppose or not dyan sa issue na yan, ano pa rin sila pa rin na magdidesisyon, hindi ako eh. But the fact na meron ka ng side agad, na ang side mo agad is hindi pwede yung online voting na yan, ibig sabihin, ikaw talaga nagpapaandar sa minority. Magandang araw, Banateros. Ito na naman. Nandito na naman tayo. Linggo-linggo, ha? Kamusta naman ang mga buhay-buhay? Ito na naman ang inyong pinakapaboritong fake news peddler sa balat na YouTube, Boss D at your service. At pasasakitin na naman natin ang mga ulo at ay balong-balunan puso, isip at kaluluwa lahat ng mga iyakin sa Pilipinas. Mga malalambot ang tuhod, malalambot ang puso. Yung mga pinanganak sa sabsaban, mga bait-baitan. Lahat ng mga kupal, animal, bisit, pabigat, walang silbi, switik, salot. Putok sa bohindot, palamunin, sinto, baliw. Babnoy, sabog, batak, mahag, adik, pusher, kawatan, kurakot, magnanakaw. Membro ng sindikatong kuratong baliling sa gobyerno. Lahat ng mga kidnapper sa Pilipinas, mga membro ng Madriaga, kidnap for ransom, at Marcos, kidnapper. Mga impacto maligno, masasamang espiritu, mga kampo ng demonyo, Satanas, Judas, Barabas. Kumusta naman po kayo? Happy Sunday everyone, happy weekend. Nakapag-spend ba kayo ng time with your family? Bakasyon ba kayo? Malapit na nga magtag-ulan ha, nag-uulan na. Na-enjoy nyo na ba ang summer? Yung mga kababayan natin, mga OFW dyan, na mga nagkaroon ng opportunity umuwi ng Pilipinas para makasama ang kanilang mga kamag-anak at mga mahal sa buhay at inubos ang kanilang mga ipon. Kamusta naman kayo? Pabalik na ba kayo ng abroad? Para magpakakuba uli? Para magpakakuba, mag-ipon, at pag uwi nyo, ubusin nyo ulit. Kamusta naman yung mga kababayan natin hindi naman makauwi? Hindi makauwi dahil kesa ipamasahe nila yung mga pera nila, ipamasahe at gastusin dito dahil yung mga kamag-anak, kapitbahay na wala namang ambag sa kanilang buhay, mga nakatanghod yan, nakatanghod. Asan na yung corned beef ko? Asan na yung spam? Nung nag-a-apply, hindi mo mautangan. Tapos sasabihan ka pa na, pautangin mo yan, maniwala ka makapag-abroad yan. Tapos nung nakapag-abroad, ayun na. Pag nagbabakasyon ka, feeling close na. Yung iba hindi makauwi ng Pilipinas kasi nga, niisip nila yung pera nila, instead of ipamasahe, tapos pagdating doon, lahat magpapalibre. Akala mo may ipinatago. Mga kamag-anak, yung mga malalayong kamag-anak, lumalapit bigla. Yung mga kamag-anak na dating mga nang-aapi, ngayon ang babait. So instead, gastusin na lang nila, pinapadala na lang nila sa mga mahal nila sa buhay. Nakakalungkot naman yan. Pero maganda pa rin mag-uwi-uwi kayo, ha? Yung mga kamusta naman kayo dyan? Yung mga nasa ibayong dagat, mga na naghahapunan ngayon, nag-aagahan, nagtatanghalian. Magkakaiba man ang ating oras, magkakaparehas tayo ng paniniwala, magkakaparehas tayo ng pagmamahal sa bayang Pilipinas at wala tayong ibang nais. Kung hindi, matapos na itong problema ng bayan at magkaroon na tayo ng malupit na bagong presidente, bagong gobyerno. Siyempre, babatiin ko si Inday Sara, ha? VP Sara, happy birthday sa'yo. Happy birthday sa'yo, VP Sara, ha? Alam ko, medyo nagtatampo ka sa akin kasi nag-request ka ng video greetings pero hindi ko na sikaso, busy kasi ako. Tsaka baka makachismis pa tayo.
Pasensya ka na. Batiin na lang kita dito sa vlog ko. Happy birthday sa iyo at sana humaba pa ang iyong buhay. At sana ay matupad na ang mga pangarap matupad mo mga pangarap ng bayang Pilipinas na mabago mo ang paradigm, mabago mo ang politika at pamumuhay ng mga Pilipino at may balik ang dangal ng mga Pilipinas at yung mga walang dangal ay mapakulong mo balang araw. Siyempre babatiin ko rin yung asawa ng kaibigan ko diyan sa California. Sa California ni si Jake Arzobal diyan sa may Sacramento. Yung asawa niya lagi daw nanonood sa atin eh. Si Evelyn Arzobal ng Sacramento, California. Pinasyal ako niya ni Jake nung ako ay nasa San Francisco. Nung nagpunta ako ng California, pinasyal ako niyan diyan sa may bandang Sacramento, tapos kumain kami samgyup. Maraming salamat sa iyo ha. Balita ko uwi ka daw. Pag uwi mo, kita tayo ha. Pakainin kita fishball. Happy birthday sa iyo ha, Madam Evelyn ha. Happy birthday sa iyo. Mabuhay ka at sana ay huwag ka magsawa sa pagsuporta mo at salamat sa iyong suporta. Mag-follow kayo sa ating Facebook page ha, ating YouTube, sa ating mga lahat ng mga social media accounts dahil malupit po ang bakbakan ngayon. Nako, bukas na ang resume ng Senado sa kanilang sesyon. At bukas magkakaalaman, may magwo-walkout ba ulit bukas? May mga iyakin ba ulit bukas? Yung ipinapakalat na chismis ni Erwin Tulfo na may lilipat daw na 3, bobo ka. Kahit may lumipat sa inyong 3, tanga. Sigurado ka ba na yung lilipat sa inyong 3, boboto yan? Pabor sa impeachment ni BP Sara, gunggong ka. Abnormal. Mga Tulfo na to, pilingero. Yung anak daw ni Rapi Tulfo, most outstanding daw dyan sa Quezon City. Baka laging nakatayo. Tsaka laging nasa labas. Nasa labas, umiinom ng malaking mga alak na gumagastos ng milyon-milyon. Dalawang gabi, 7 milyon. Paano naging most outstanding yung ulol na yan? Paano naging most outstanding yan? Hindi ba lumabag nga yan sa batas trapiko, dumaan dun sa bus lane? Alam ko kasi laki niya yung bus. Dahil sa sobrang taba niya. Sa sobrang ewan ko kung anong pinagkakakain yan, kaya ganyan yan. Hindi ba naharang yan dyan, tapos sorry pa siya. Tapos pagkatapos nun sa Quezon City, mantakin mo siya ang numero 1 nakatanggap, pinakamalaking allocation ng flood control project. Hindi naman binabaha yung kanyang distrito. Siya ang nakakuha ng pinakamalaking pondo. Pati yung party list nung nanay niya, yung ACT-CIS, pangalawa sa pinakamalaking nakuhang pondo. Mga proyekto at allocables sa mga party list. Unang-una yung tingog yung sindikato ng pamilya Romualdez na tingog. Yan yung una, pangalawa, ACT-CIS. Di ba? Kaya puro mahirap talaga pagka ganyan magkakamag-anak ay mga Tulfo na yan. Dapat maubos na ang lahi niyan sa politika. Nagsisimula pa lang, mga magnanakaw na eh. Hindi ba? Siya daw ang numero 1. Pangalawa yung Franz Pumari na kupal din. Isa ring kupal. Tangina, biglang naging bilyonaryo. Basketball player lang mga ulol na yan. Magkano naman sweldo ng basketball player tsaka ng coach? Paano yumaman yung hayop na yan? Putang ina nito mga congressman na to no? Itong anak ni Rapi Tulfo, most outstanding congressman ng Quezon City. Number 1, yun nga, lumalabag sa batas trapiko. Pangalawa, ayan, pinakamalaking allocable kahit hindi binabaha yung distrito niya. Tapos, nakaraan naman sa Amerika, gumastos ng milyon-milyon pera. Hindi natin alam kung pera niya o pera ng taong bayan niya. Paano naging most outstanding yung hayop na yan? Ang gagaling ng mga congressman sa Quezon City. Andiyan sila Bong Suntay. Di ba? Dahil mahuhusay mga congressman dyan. Paano magiging number 1 yan sa Baka number 1 yan sa namimigay. Baka number 1 yan sa mga nag-aayuda. Baka number 1 sa kalokohan yan. Proud na proud kayo dyan. Putang na sinong survey gumawa niya. Baka binayaran niyo yan. So bukas na magsisimula na yung sesyon. Drama sa Senado. Tingnan natin kung anong mga mangyayari. Dahil ang pinaka-excited ako, alam niyo kung saan. Alam niyo kung saan ako talaga excited. Excited ako na magsimula yung tawag diyan, yung Blue Ribbon Committee. Yan, diyan talaga ako excited. Sa Huwebes, magsisimula na yan. At ang maganda nito, kahit hindi kasi ang Blue Ribbon Committee, hindi lang man yan nakafocus sa
flood control scandal eh. Madaming mga issues ng bayang Pilipinas, lalong-lalo na yung mga pang-aabuso ng mga opisyalis natin, mga pagnanakaw, hindi lang sa DPWH, sa lahat ng mga ahensya ng gobyerno, kailangan matutukan yan. Ngayon, ito si Pia Cayetano, siya ang tututok sa buong Blue Ribbon, pero gagawa siya ng mga subcommittee. Bawat iskandalo sa Pilipinas gagawa siya para nakafocus doon. Halimbawa, kasi nung nakaraan yung Blue Ribbon Committee nakafocus lang sa flood control. This time, yung Blue Ribbon Committee, marami siyang mga tututukan ng mga issues. Nandiyan pa yung issue sa enerhiya, issue sa sa sobrang mahal ng mga presyo ng petrolyo, pagmamahal ng presyo ng ng mga pagkain, mga basic necessity and basic goods, mga basta kung ano-ano pang mga problema ng bayang Pilipinas na involved ang gobyerno, smuggling, ang daming issues natin eh. So ngayon gumawa siya ng subcommittee na si Rodante Marcoleta ang ginawa niyang mag-iimbestiga. At sinong iimbestigahan? Flood control scandal. Yan. Pinakamaganda yan. Yan yung isa sa mga talagang ina-anticipate natin. Oo, mas gusto natin yung flood control. Malaman ko sino ba yung mga magnanakaw sa gobyerno. Yan ang gusto natin, hindi yung impeachment. Wala na yan. Impeachment is dead. Kaya nga wala na, kaya nga nag-aaway-away na sila. You only need 9. You only need 9 to acquit VP Sara. And you need 16. Imagine, dito sa kabilang kubol, yung kubol ng mga umang-o-11 na mga hindi mga abogado, mga bobong mga senador. Meron silang nag-iisang abogado sa minority, si Kiko Pangilinan, tanga pa. Nagkaroon kayo ng isang abogado, yung butaw pa. Inutil. Ang tagal ng senador niyan. Putang ina, isa lang ang tumatak sa ginawa niyan na mga batas sa Pilipinas. Yan yung anti-juvenile law. Gawing kriminal ang lahat ng mga kabataan sa Pilipinas. Hayop na yan. Yung mga drug dealer, mga bossing. Yung mga drug dealer, ang runner nila mga bata. Kasi nga yung mga bata, hindi mo sila pwedeng kasuhan. At isa yan sa mga legacy ni Kiko Pangilinan. Inutil. Bobo, gunggong, tanga. Abnormal. Yung mga pang-abnormal na batas, talagang Google, yung mga dilawan talaga, wala yung ibang gustong gawin sa Pilipinas kundi masira eh. Gusto nila talaga masira ang Pilipinas para manatili tayo mahirap, manatili tayo magulo, manatili tayo nakaasa sa mga taga-gobyerno. Yan lang abogado sa kanila dyan sa 11-11. Yung mga Itbulaga 11. Yan lang nag-iisang abogado, tanga pa. Putang ina, siyempre lahat ng mga tanga na mga membro nila, si Rapi Tulfo, si Erwin Tulfo, si Risa Ontiveros, mga bobol yan, yung mga bopols yan. Putangin na yan, mga yung mga utak niya, mga utak pugo yan eh. Magtatanong sila kay Kiko Pangilinan, bobo si Kiko. Ano makukuha nilang aral kay Kiko? Hindi puro kabobohan. Kaya ganyan ginagawa nila sa Senado, puro kabobohan. Kaya sila Mig Subiri, mga tanga naman yan. Mag-iisa lang abogado sa kanila, pulpul pa. Putang ina, bulbul pa yung utak. Kaya ngayon, problemado sila. Imaginein mo, 11 sila, kahit makakuha sila ng 2, di 13 sila. Hindi mo pa rin makukuha yung 16 to convict VP Sara. And how are you so sure? How are you so sure na itong minority na ito, lahat ng nasa minority magboboto in favor kay Inday Sara? Sa impeachment Inday Sara, mag-e-election na sa 2028. Putangin nang yan, lason sa sa karir ninyo kapag binaluktot ninyo yung inyong mga prinsipyo, sigurado hindi na kayo mananalo. So wala na yan. Wala na impeachment. Ang importante talaga sa atin, mga bossing, ang importante is yung flood control scandal. Flood control projects, na mga ghost projects na maipatawag lahat ng mga hindi na ipatawag. Si Pangandaman, si Bersamin, yung matandang Bersamin, may patawag yan si Bonoan. May patawag lahat yan, yung 18 Marines. Lahat itong mga congressman na sangkot. Lalong-lalo na si Martin Romualdez. Tingnan natin, pag pinatawag si Martin Romualdez yan, kung pupunta, ang pinaka-excited tayo yun. Yung payagan na makapag-zoom si Zaldico. Sana buhay pa siya. Zaldico, hayop ka. Magpakita ka ha. Lahat ng mga nalalaman mo, ilabas mo na. Kabadong-kabado sila mga bossing. Sobrang kabado nila. Kaya itong Senado, tinatry nilang guluhin para makuha nila yung minority ay majority. Pero kabobobohan naman nila.
Sobrang bobo na itong mga ito. O halimbawa man, tinatakot nila si Jinggoy, tinatakot nila si Escudero, tinatakot nila si Villanueva. Let's say for example, 'di ba sinabi na ng ombudsman kakasuhan mga 'yan. Pag lumipat ba yung mga yan sa inyo, hindi na ba sila kakasuhan? Kasi kapag ka ganun, lumipat sila sa inyo. Kasi either way, nasa inyo sila o nandoon sila sa majority ngayon. O either way, sigurado tayo na kung totoo yung sinasabi ni Boying Rimulya na kakasuhan sila, kahit nasang partido sila, kakasuhan sila. Eh bakit pa sila lilipat sa inyo mga tanga? O ang problema naman, pag lumipat naman sila sa inyo, masisira sila ng bonggang-bongga. Bakit? No, ibig sabihin, guilty sila sa mga kasalanan nila kasi lumipat sila sa inyo. But I doubt it. Wala nang lilipat sa inyo because kahit lumipat sila sa inyo, masisira pa din sila. At kahit lumipat sila sa inyo, pansarili lang yun. Ayaw lang nila na makasuhan sila pero majority pa din ang utak ng mga yan. Oo, silent majority yan na nasa minority, tanga. Bobo nyo? Tatakot-takutin nyo ng mga kaso. Kahit naman nandiyan dyan sa inyo, kung talagang gustong kasuhan yan, makakasuhan yan. Pag pumunta sa inyo yan at hindi na kinasuhan yan, di lalo kayong nahalata na nag-power grab lang kayo at hindi nyo lang binraso, hindi nyo lang ni-railroad, yung mga brasuhan, railroad na sinasabi nyo, kayo pala gumawa, mga hinayo pa kayo. Mga bobo. Oh, so kalmado lang kayo. Wala na to. Wala na to, ano na? O June na. O January, February, March, April, May. June, 6 na buwan na yung nakalipas. Sabi ko naman sa inyo, di ba mag-start yan January? January, babanatan na nila ng babanatan yan si Inday Sara. Tingnan mo si Inday, petics lang. Si Inday, hindi masyadong lumalabas. Maaga lang siyang nag-declare. Pinabayaan ni Inday Sara ni yung mismong mga tao na nagmamahal sa kanilang pamilya, yung magsalita for them. And di ba sinabi ko naman sa inyo, it's about time na sumagot na si Inday Sara, but it's turning out to be a good maganda siyang tactic. Maganda siyang style yung pagiging tahimik ni Inday Sara. Kasi self-destruct nga itong gobyerno na ito. Sila mismo ang nagbibisto sa mga sarili nila. At yung mga pa-interview nila, statements nila, it will all stay in the internet. Lahat yan, babalik sa mga mukha nila. Tingnan mo to si Erwin Tulfo. Ang dami niyang sinasabi tungkol sa mga kasamahan niya. No? Kita mo lahat ngayon, nagkalat. Sa social media, yung mga kayabangan niya noon na ngayon, wala na. So talagang kitang-kita mo itong Erwin Tulfo na ito, wala talagang prinsipyo. Lahat ng mga Tulfo, walang prinsipyo yan. Walang ibang gawin niya kundi pagkakitaan yung misery ng mga Pilipino. Yung problema ng mga Pilipino, pagkakitaan, kunyari matapang, pero pinagkakakitaan lang nila. Yung mga tinutulong-tulungan nila dyan sa mga Rapid Tulfo in action nila. Mas malaki pa yung kinikita nila sa bawat video kaysa doon sa itinutulong nila doon sa laman ng video. Ulul. Ang ina-style ni yan, Francis Leo Marcos yan. Puta, mga scammer kayo. Oh, so ngayon mga bossing, si Inday papetiks-petiks lang pero kita mo naman, 'di ba? Kita mo, wala masyadong ginagawa. Pupunta sa kanyang tatay, magbibisita sa kanyang tatay, kukunin ang wisdom ng kanyang ama. O tapos mataas pa rin ang kanyang rating. Si Bongbong, putang ina yung rating ni Bongbong, mas mababa pa sa pagkatao niya. Negative 15, hindi ka nahihiya niyan. Hindi ka nahihiya, BBM. Negative 15 po, sabi ko nga sa'yo, mabuti na lang talaga si Claire Castro, kinuha mo. Kasi kung hindi mo kinuha si Claire Castro, baka 70% ang approval and trust rating mo. Pero dahil kinuha mo si Castro, inasahan mo siya, bobo yun. Wala mang reputasyon yun, hindi naman kilala kung sino yung ulol na yun. Ayan, hinila ni Claire Castro yung kanyang survey pababa. Simulan natin dyan. Simulan natin. Ayan si Inday Sara, papetiks-petiks lang mga bossing. Papetiks-petiks lang si Inday Sara. Wait, ano na naman nang nangyari? Ay, hindi pala, ito pala. Ayan, papetiks-petiks lang ang ating Inday Sara. Pero siya ang may pinakamataas na satisfaction rating sa lahat ng mga nasa gobyerno ngayon. Imagine Congress, na sila halos hawak na nila lahat. Napakaraming pera ang umikot, ninakaw ng mga congressman. Pero yung kanilang speaker, wala pa rin. Yung namang senador na dating Senate President na aso ni Bongbong, lahat na ng pabor ibinigay sa kanya, si Tito Soto, pero wala pa rin, nga pa din. Ito si Bongbong Marcos, lalo na, anak ng tinapay na yan. Mantakin mo na, bili mo na lahat. Meron ka ng troll army, meron ka pang media. Di ba nakwento ko naman sa inyo bakit ang media na hindi natin masisisi, ang media na hindi galit kay Bongbong ngayon, hindi natin sila masisi. Why?
Because all business sila eh. O nagano sila, nagtayo sila ng mga media network, kumuha sila ng mga franchise, mga prangkisa para kumita sila ng pera. That's the big difference between SMNI and etong mga mainstream media na to. SMNI kahit na ilang taon na wala silang franchise at wala sila sa free TV, tuloy-tuloy pa rin yung kanilang paghahatid ng balita, tuloy-tuloy pa rin yung pagpunta nila sa mga sakuna, paghahatid nila ng mga relief operations. Tuloy-tuloy pa rin. Kami nasa SMNI, tuloy-tuloy pa rin kami kasi hindi kami naka-focus sa kinikita ng network. Naka-focus kami doon sa advokasya. Ano ba advokasya ni Pastor Apollo Quiboloy? Ayusin ang bayang Pilipinas at may ihatid ang balitang tama kung ano talaga yung nangyayari sa bayan, ihatid natin. So, regardless, wala tayong prangkisa, walang mga sponsors, walang mga patalastas, wala sa free TV, regardless, basta para sa bayang Pilipinas, kailangan hindi ka nababayaran. Itong mga mainstream media na to, ang dami nilang pasweldo, ang dami nilang mga tawag dito overhead expenses. Kaya syempre business 'yan. Magbi-business 'yan. Ngayon, patay na ang mainstream media, nandoon na tayo sa digital age. Pinapatay na talaga sila ng digital age katulad nitong channel natin, kaya nga importante i-share ninyo yung channel natin. Kailangan mas lumakas tayo kaysa sa mga mainstream media na yan kahit wala tayong bayad, di ba? Wala tayong bayad, puro tayo death threat, puro tayo kaso, humihinto ba tayo? Hindi. Kasi advokasya natin, wala namang advokasya itong mga mainstream media nito. Ang mainstream media nakatingin yan kung magkano yung kinikita nila. Now, dahil nga mukhang pera yan, dahil nga all business yan, kung sino, kahit kakainin nila yung suka nila, kakainin nila yung ebak nila, kahit nataliwa sa prinsipyo nila, kakampi sila doon sa nagbabayad sa kanila. And obvious naman, na halos lahat ng mga mainstream media, puros ang kinukot niyan, makakaliwa. Si Claire Castro, tinitrigger nila, ginagaslight nila si Claire Castro para mayroon sila maibalita. Tapos lahat ng mga balita nila, pabor sa gobyerno, negative 15. Saka naman makakita ng ganyan, negative 15 ng approval and trust rating nung kanilang ipinagtatanggol. So, kahit na gaano kadami yung perang pinaiikot ng administrasyon ni Bongbong para mapabango yung pangalan niya, sobrang baho pa rin niya. Imagine mga bossing, kung ito si Bongbong, ganito kabobo, tapos sobrang kuripot niya, hindi pa siya nagpamudmud ng pera. Sa troll army, vloggers, sa mainstream media, sa mga artista, di ba? Paano kung hindi pa siya baka negative 2,000 niya. Ganyan kabulok si Bongbong eh. Pakinggan natin itong itong balita na ito mga bossing. Pasok. Marcos sumadsad ang net satisfaction rating sa pinakabagong survey. Si Vice President Sara Duterte naman ang may pinakamataas. Palakpakan. Sumadsad from negative 3. Negative 3 ha. From negative 3, bumagsak to negative 15. March lang yun ha. March lang yun. Itong itong quarter na to. March, April, May, June. Isang quarter yan. Bumagsak yung kanyang satisfaction rating ng magkano? Negative 12. Ibig sabihin, wala na talagang tiwala taong bayan kay Bongbong. Bakit kinakampihan pa rin ng mainstream media? Bakit pa rin? Bakit pinagtatanggol nyo pa rin? Bayaran na nga yung mga surveys na yan. Putang ina, bagsak pa siya. Balita ko nga, hindi lang 15 yan, baka negative 30 yan eh. Si Inday Sara, kabila ng kaliwat kanan, ang pagbati ko sa kanya, impeachment, paninira ng mga congressman. Alam mo, nakaka-frustrate sa part ng mga congressman, sila Luistro, na mga walang utang na loob, mga estapador, di ba, yung mga sila Chua, yung mga makabayan black dyan sa Committee on Justice, dyan sa Congress, lalo na yung mga nag-impeach, yung mga pumirma na mga congressman para ma-impeach si Inday Sara. Ang hirap na ginawa mo ng lahat. Nilunok mo ng lahat. Lahat ng kahayupang kademonyohan ginawa mo na paninira kay Inday Sara tapos hindi siya bumabagsak, pataas pa siya ng pataas. Anong ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin nun, wala na talaga. 6 months na yung nakalipas. January, sinabi na natin sa inyo, bakbakan yan. Nakakalahating taon na tayo. Kalahating taon na lang inaantay natin pag natapos itong 2026 na ito. At si Inday Sara ay hindi nyo napatay, hindi nyo na-impeach, na-disqualify, tapos ang karera nyo lahat mga buwakan ng ina ninyo. 6 months na lang, naantay nga namin yung 8 years ni Bongbong na walang silbi. Ito pa kayang 6 months. 6 months na, didepensahan lang natin si Inday. I-expose natin lahat ng kagagawa nila. Kita mo, yung mga taga-Congress, nag-aaway-away na. Mga taga-Senate, nag-aaway-away na.
Etong magpinsan, naglalaglagan na. Habang tahimik pa si Inday Sara, partida. Paano pa kapag full blast na yung kanyang full blast na yung kanyang pangangampanya at sinasagot niya na lahat ng mga issues sa kanya? Paano na? Paano na? Kung si Inday Sara hindi ma-impeach ngayon, paano na? Paano na lang si Rizon Tiveros na may mataas na pangarap pero wala namang mataas na utak? Kabila yan ang kinahaharap niyang impeachment. Narito ang Frontline Report. Sa usapin ng net satisfaction rating, si Vice President Sara Duterte pa rin ang nangunguna dyan kung ikukumpara sa mga pinakamataas na opisyal ng bansa. Diba, sabi nyo, lagi lang namamasyal, walang ginagawa, papetiks-petiks lang. Pero tiwala ang taong bayan. And again, these surveys, I think itong mga surveys na ito, hindi yan yung mga totoong numero. Ang totoong survey, look at your Facebook. Look at your Facebook post kung gaano karami yung troll army na umaatake sa inyo. Ibig sabihin, talagang at gaano karami yung mga positive na nagko-comment doon sa mga Facebook posts ninyo. Ako sa mga Facebook post ko siguro sa 1,000 na nag-comment, 2 lang. Yung troll farm na pag chinek mo yung mga account, walang mga followers. Ako, nakafocus ako sa social media and hindi lang pro Duterte yung dumadaan sa aking feed. Nagtataka nga ako, may mga sponsored na dumadaan sa feed ko na mga anti-Duterte. But if you're gonna look at the comment section of those pages, kawawa yun sa mga Duterte supporters. May mga engagement sila, yes, pero kung titingnan mo sa mga comment sections, pumunta kayo sa Facebook page ng Malacanang, Facebook page ni Bongbong. Every time na may post siya doon, tingnan nyo kung gaano ka barubal yung mga comment doon. Ibig sabihin talaga, yung mga totoong tao, bagamat hindi natin nakikita sa kalsada yan. Kasi yung sinasabi nila kung talaga maraming may gusto kay Inday Sara, dapat yung mga rally nila napupuno. Tanga, may Iglesia ni Cristo, may KOJC, meron pang Jesus is Lord. Yang lang 3 na yan, putang ina nyo, patay kayo. Patay kayo. Bakit? Hindi naman nagpupunta yung mga yan doon. Kasi kung mag-uutos naman ng mga simbahan nila na magpunta ro, sigurado pupunta sila doon Ba't hindi? Inaantay ng mga yan magkaroon ng eleksyon. Kasi manliligaw sa kanila itong mga tawag din yung mga politiko nagsalita na ang Iglesia ni Cristo, which is isa sa mga pinaka inaabangan kung sino yung mga i-endorse nila. Nagsalita na sila na lahat ng mga pumirma kay Inday Sara hanggang anak, hanggang kaapu-apuhan, walang suportang makukuha yan sa Iglesia ni Cristo. And syempre, sa Kingdom of Jesus Christ, which is I believe, isa rin sa pinakamalaking religious group dito sa Pilipinas, wala talagang ibobotong mga dilawan yan. At walang ibobotong mga yan ng mga pumirma kay Inday Sara. Kaya nako po, sigurado. Mag-iingat na itong mga itong mga politiko na ito at ganyan-ganyan lang si Inday Sara, kita mo naman. Ang papangit na nila, ang pangit na ni Luistro, yung si Sendenya, tabingi na yung muka, pati yung bungo, nakatabingi na. Mga tulpo, putang papayat na. Si Marcos at saka si Romualdez, putsang ina, para ng mga gusto ng kunin ni Satanas. Mga itsura nila parang nagde-deteriorate na sila Boying Rimulya. Pero look at VP Sara, fresh na fresh, parang si Boss D. Alam nyo ba, si Inday Sara at si Boss Dada, magka-classmate kami sa Baker Medical Aesthetics. Doc Miguel ng Baker Medical Aesthetics, maraming salamat sa pagpapapogi mo. Tsaka pagpapapayat mo kay Boss Dada, syempre, kitang-kita nyo naman, ang ganda-ganda ni Inday. Balance ang katawan ni Inday. Si Mayor Basti, kita mo naman. Nako, parang alutong, no? Talagang yaming-yami. Yan, Baker yan. Base sa survey ng social weather stations noong March 24 to 31, 54% ng mga Pinoy ang kontento sa performance ng bise. Bakit? Dapat si Claire Castro tinanong nyo. Pag si Claire Castro tinanong nyo, mababa yan. Mantakin mo, di ba? Yung pondo ng gobyerno na imbis na napupunta sa serbisyo, ginagamit nila para sirain si Inday Sara. Pero ganun pa rin Yan yung sinasabi ko sa inyo, mga bossing. Na kapag ikaw, gumawa ka ng mabuti sa buhay mo, gumawa ka ng mabuti sa kapwa mo, nagserbisyo ka sa mga constituents mo, do you need to defend yourself? Alam ko na ako yung nag-advokasya na sumagot si Inday Sara kasi gusto ko makipagbardago lang siya kasi magaling makipagbardago lang to. Kaya lang dito mo makikita talaga na yung trabaho mo, yung mga nagawa mo, naramdaman ng tao. Kaya yung mga tao hindi mapaniwala na itong mga komunista, mga congressman na magnanakaw siya, hindi siya magaling, hindi siya matalino, nakisyo parang grade 1 daw magsalita, ganito ganyan mga gago.
Si Inday Saray, isang abogado, ang taas ng nakuha niya sa kanyang pagsusulit ng bar exam. At pumasa pa ito ng pagsusulit para siya ay maging huwes, maging judge. At ang mga Bisaya, mas magaling po silang mag-Ingles kaysa mag-Tagalog. Mabagal si Inday Sara daw magsalita. Okay na yung mabagal magsalita kaysa uutal-utal katulad ni Bongbong. Uutal-utal na, wala pang papupumantakin mo yung speech ni Bongbong, pati yung mga teacher, pinagluto ng tuni-tuniladang pansit. Di ba naman abnormal yan? Tapos itatapat nyo sa kanya si index card na sabi ni Risa Ontiveros, bakit? Hindi ba kayo nag-take notes nung kayo nasa nag-aaral? Tanga, hindi ka naman na estudyante. Senador ka na. Pati ba naman yung nararamdaman mo na malungkot ka sa mga nangyayari sa bayang Pilipinas, binabasa mo pa, ganun ka kabobo. Okay man lang sa amin na meron kang notes. Pero putang ina, yung kinukwento mo na yung nararamdaman mo na kesyo malungkot ka, kesyo ganito, masama ang loob mo, putya binabasa mo pa rin eh. Yun. Kung ako yung nag-interview, si Lord De Vera na, kung ako interview, ma'am, kasi ang problema dito, pati yung emotions mo, feelings mo, naka-index card. Sasabihin mo lang na galit ka sa mga Duterte, sasabihin mo lang na may problema ka sa kanilang pamumuno, nakasulat pa. Ganun ka katanga. Tapos gusto mo maging presidente. Sinasabi nila si Inday Sara may script, tanga. Meron si Inday Sarang report. Yung report na yun, doon nanggagaling yung kanyang mga pinagsasabi. Katulad yun, pag ini-interview namin siya, hindi script yung hawak nun kasi kami nagtatanong, bobo ba kayo? Siyempre kung ano yung tatanungin namin yung sagot, nandoon yun sa papel niya. Yung mga reports, mga numero na nandoon. So yes. Si Inday Sara, hindi yan yung sasagot ng house show, hindi yung gano'n. Katulad sinasabi ni Rapi Tulfo, house show, bobo. Hindi yan sasagot yan ng alanganin. Kung ano yung hawak niyang dokumento, naka-stick siya doon. Nakalagay doon kung ano yung mga figures, dates, timelines. So pag tinanong mo siya at pasok doon sa papeles na nandoon, abogado yan, matalino yan. Tinan mo, 29% tumaas pa. Actually, mababa yan eh. Sabi nga nila, 85% daw yan eh. 32 million ang bumoto dyan, maniniwala kayo na from 28, 29 lang. Mind conditioning yan eh. 25% ang hindi. Katumbas yan ng positive 29 na net satisfaction rating. 1% ang itinaas ni VP Sara sa kanyang net satisfaction kumpara noong November 2025. Ayon sa SWS, tumaas ang bise sa Metro Manila at kilalang baluarte ng mga Duterte na Mindanao. Ako po, tumaas siya sa Metro Manila, patay kayo. Kasi sa totoo lang, Visayas and Mindanao, wala na yan. Tapos na yung eleksyon. Tapos na yung eleksyon dyan. Duterte na talaga mananalo dyan. Ang Visayas at Mindanao, Duterte yan. Kasi Bisaya mga yan eh. Pero itong Metro Manila, alam ko yung Metro Manila, mahina talaga sila. Pero the fact na mga taga Metro Manila, mas ginusto siya kaysa kay Bongbong Marcos, ibig sabihin, wala na talaga kayong pag-asa. Wala na kayong pag-asa. Tapos na ang boxing. Pero bumaba rin ang score niya sa Visayas at Balance, Luzon. Isinagawa ang survey sa kasagsagan ng impeachment proceedings kay VP Sara kung saan natukoy ng House Committee on Justice. Meron pang impeachment yung survey na yan, kasagsagan ng sinisiraan ng mga komunista, ni Luistro at ng kung sino-sino dyan sa Department of Committee on Justice, dyan sa Kongreso. Pero tumaas pa siya ng 1. Paano yan? Paano yan kung na-acquit siya o hindi siya na-impeach ng Senado? Paano na? Wala na. Tapos na. Kaya ngayon, ang gusto nila, term extension. Gusto nila, kakainin ng dilawan yung kanilang tae na ma-extend si Bongbong Marcos dahil sa mga kabobohan nila para lang hindi maupo si Inday Sara. Ang tanong, kaya niya ba i-extend yung buhay niya? Na may sapat na basihan ang reklamo laban sa bise. Sumunod kay VP Sara si dating Senate President Tito Soto na may positive 15 net satisfaction. Positive 15 lang? Paano tanga yan eh? Alam mo yung mga bumoto na yan, baka baka nanonood ng Itbulaga yan, mga engot din yung mga yan sigurado. Kaya pumangalawa at 15, mantakin mo, 28 tapos 15, ganun kalayo. Mababa yan nung panahon ni Pangulong Duterte. Mataas ang satisfaction and trust rating nito kasi Senate President din yan nung panahon ni Pangulong Duterte eh. Pero dahil nga walang pinagkatandaan, bobo yan.
At ano yan, dila tumbong yan sa kung sino yung nasa kapangyarihan. Yung ratings niya ngayon, mababa. Hindi kasing baba yung ratings ni Bongbong. Pero yung ratings niya, mga bossing, mas malaking mababa nung panahon ni Pangulong Duterte. Kasi kumampi siya sa matinong presidente. Ngayon, kumampi siya sa ulul. Kaya ganyan. Negative 15 yung isa, positive 15 siya. Nabawasan siya ng 1 punto kumpara noong Nobyembre. 1 puntos din ang ibinaba ni House Speaker Bogie D na may positive 4 net satisfaction. Bagsak din. Si Bogie D, hindi na to katulad ni Romualdez kasi si Romualdez negative din eh. Ito si Bogie D, hindi na to masyado nagsasalita tapos medyo naglaylo ng konti yung Congress pagdating sa panghahayop. Naging hayop lang ulit yung Congress dyan sa Committee on Justice eh. Pero sa pamumuno ni Bogie D, hindi pinapatawag yung mga vloggers, hindi na nagpatawag ng mga walang kakwenta-kwentang hearing na pinamumunuan ng mga matatandang bobong congressman. Si Akop namatay na. Yung si Barbers wala na sa pwesto, nagdidima-demanda na lang. At kung sino-sino pang mga ulol, yung Paduano na wala na rin pag-asa. So kita mo, kahit na medyo naglaylo na sila, ang Congress, bagsak pa rin talaga ang approval and trust rating. Bakit? Kasi nga, naniniwala sila doon sinabi ni Pangulong Duterte na ang Congress ang pinakabulok na ahensya ng gobyerno. Steady naman sa positive 9 na net satisfaction si Chief Justice Alexander Gismundo. Nauna nang inilabas ng SWS ang rating si Pangulong Bongbong Marcos. Mas kumaunti ang mga Pinoy na kontento sa kanyang pamumuno. Sumadsad siya sa pinakamababa niyang net satisfaction rating na negative 15. Grabe negative 15. Tapos salita ka ng salita, punta ka ng punta sa ibang bansa, nakikiharap ka. Kung yung mga tao nga dito hindi mo makumbinsi, lalo na yung mga tao sa ibang bansa, di man tanga yan. Yung mga taga-Japan na yan, lahat ng mga bansang pinupunta mo, di man mga bobo yan. Alam naman nila. Alam naman nila na traidor ka sa bayang Pilipinas. Alam nila na wala kang utang na loob. Alam nila na gago ka. Kaya yung sinasabi niya na umuwi siya ng Japan na meron siyang tangan-tangan na pag-asa. At meron daw possible hindi niya sinasabi na hindi niya kiniklaim na siya na talagang sure ball na may mag-i-invest sa Pilipinas. And tagal-tagal na niya, lahat na lang ng pinuntahan niya, meron siyang possible investor. Wala naman nag-i-invest sa kanya. Paano man, ang tagal-tagal na niya namamasyal, ang tagal-tagal niya na nanliligaw ng mga investor sa ibang bansa. Sinong gusto mag-invest? Tatanga-tanga ka. Sino gusto mag-invest? Siguro kung meron man malakas ang investment sa Pilipinas ngayon, yan yung mga sindikato. Yan lang mga nagninegosyo ngayon dito, sindikato ng droga, mga kidnapper. Tsaka yan, yung mga masasamang loob, smuggling, yan. Pero yung mga matitino, ako, isusugal ko yung pera ko sa Pilipinas, putang ina, sabi nung kapatid nito, adik. Anong gagawin yan sa investment ko? Baka ipang shabu lang yan. Diba? Kaya maniniwala ba kayo na yung mga hindi mamtanga yung mga taga-Japan? Maniniwala kayo na yung mga taga-Japan magninegosyo dito sa Pilipinas, hindi ba? Ease of doing business. Ang hirap magnegosyo dito, Diyos ko. Sari-sari store nga lang itatayo mo, sandamukal ng mga permit yung kukunin mo. Kuha ka ng permit sa kuha ka ng permit sa barangay, kukuha ka pa sa City Hall, tapos kukuha ka pa ng sa DTI, sa SEC, kung ano-ano pa. Magninegosyo ka lang, piso-piso lang yung tubo mo. Tapos ang laki-laki nung gagastusin mo sa pag-aasikaso ng mga permits mo sa negosyo. Sinong gago ang mag-i-invest dito sa Pilipinas? Tapos hindi lang yung red tape, hindi lang yung corruption dito sa Pilipinas. Putang ina, ganyan yung leader. Maniniwala ka sa ganyan tao, putya, hindi makapagsalita ng diretso, hindi makapag-explain ng diretso. Poor ang ganyang score para sa SWS. Ipinagkibit balikat naman yan ng palasyo at iginiit na tuloy pa rin sa trabaho si PBBM. Walang pakialam talaga yan. Wala nga pakialam yan, wala kayong makain eh. Wala nga pakialam yan, wala kayong trabaho. Walang pakialam yan, mataas ang presyo ng bilihin. Walang pakialam yan, may krisis tayo sa langis ngayon. Walang pakialam yan. Ang gusto lang yan kung ano kakainin niya, pamilya niya, tama nila, lasing, mga ganun ang pag-uusapan. Doon may pakialam yan, pero sa inyo may pakialam yan. Sa kapatid nga, walang pakialam yan. Sa inyo pa kaya? Sino ba kayo? Sa sa mga Duterte nga na nakatulong sa kanya para makaupo sa kapangyarihan, wala nang pakialam yan sa inyo pa. So, regardless, negative 15, negative 30, walang pakialam yan. Putang ina, the heck he cares. Walang pakialam. Basta ang importante sa kanya, manatili sila sa kapangyarihan, busog ang mga bulsa nila. Tingnan mo naman, ba't yan pakikialaman yung survey? Tumaas ng 1 billion mahigit yung assets nilang mag-asawa. Diba? Hayang buhay nila. Nasa kapangyarihan, libre bodyguard, libre kain, libre pasyal. Tangina, lumaki pa yung kanilang net worth. Pag retire na itong mga to, pag wala na sila sa gobyerno, sasarap ng buhay ng mga yan. Habang kayo, gutom na gutom,
Nagbabalita Di ba? Wala na. Bongbong, wala na. Kahit ano pa sabihin mo ngayon, wala na. Bistado ka na. Tapos na ang maliligayang araw mo. Wala ka na. Oo, ito pakinggan natin itong isang balita. Ito balita ng mga kupal. Ito si Asidre. Meron siyang sinasabi tungkol sa impeachment. Sabi niya, bakit daw kailangan mag Blue Ribbon Committee hearing? Bakit daw kailangan isabay sa impeachment yan? Importante yung impeachment. Importante bakit? Bakit importante? Hindi nyo pa nasasagot yun eh. Bakit mas importante yung impeachment kaysa sa flood control scandal? Ano lang ba naman ang pinag-uusapan natin sa impeachment? Halaga ng pera. Kung doon na lang natin pagbabasihan, trillion versus 70 million. 70 million man lang yun. Parehas pa rin na may value yan. Pero mas malaki yung value nito. So, sino mas paprioritize mo? Yung mas malaking ninakaw, yung mas maliit na ninakaw, hindi natin sinasabi na nagnakaw si Inday, hindi rin natin sinasabi na hindi siya nagnakaw. Ang sinasabi natin dito, ito yung pinag-uusapan nating pera dito. Tapos dito, napakalaki ng pinag-uusapan nating pera, pero mas gusto nating unahin yung maliit. Ano yun? Hindi pwede yun. Dapat mas unahin natin yung malaki. Kasi yung malaki, yun yung talagang malaki ang naapekto sa buhay ng mga Pilipino. Manta kami trillion na pera ng Pilipinas. Di ba pinapaliwanag ko sa inyo, mga bossing? Yang mga congressman, yang mga senador, yang mga taga-DPWH na yan, magnanakaw man lahat yan. Lahat yan nangungumisyon yan. Lahat yan nangingikbak yan. Kaya nga sinasabi ni Erice, lahat yan may allocables, lahat yan may insertions, at lahat yan kumikita sa mga proyekto. Ang naging problema kasi nitong panahon ni Bongbong Marcos, sobrang naging ganid sila. Bakit? Ang isang proyekto, ino-overprice nila ng at least 200 to 300%. Ang isang proyekto para yung sobrang budget, halimbawa, bigyan ko kayo ng halimbawa, yung tulay, ang halaga niyan, isang billion lang. I-blow up nila yan, i-overprice nila yan. Gagawin nilang 3 billion. So yung 1 billion, mapupunta dun sa proyekto, magagawa yung proyekto, tapos yung other 2 billion, yun yung paghahati-hatian ng congressman, ng senador, ng mga taga-DPWH, at kung sino-sino pa. Pero tapos yung proyekto. Merong tulay. Substandard ba yung tulay? Pwedeng hindi. Kasi nga, ang budget talaga ng tulay na yun, bago nila patungan, meron ng mga studies yan, meron ng mga mga budgeting yan, materials, design. So, pag inano yan ng architect, ng engineer, ito yung tulay, ito yung design, ito ang gagastusin natin dito, 1 billion. Ang gagawin ng mga putangin ng congressman na yan, at saka ng mga senador na yan, ang gagawin nila, at saka ng Malacanang, sige, patungan nyo yan ng 2 million, i-approve natin na budget para sa tulay na yan, 3 billion. So yung 1 billion mapupunta sa tulay. Substandard ba yung tulay? Hindi. Kasi yun talaga yung halaga niya 1 billion. Yung 2 billion paghahati-hatian nila. Alam nyo ba nangyari ngayon? In-overprice na nila yung isang proyekto. Putang ina, ginost pa nila. Sabi ko nga sa inyo, hindi naman malilinis yung mga politiko na yan. Hindi naman magpupolitika yung mga yan. Hindi naman papasok sa sa politika yan kung wala silang mahihita dyan. Mga negosyante yung mga yan. Karamihan sa mga yan, mga mayayaman na. Bakit pa sila pumasok sa isang trabaho na mas mababa yung sweldo kaysa sa kinikita nila sa personal na pamumuhay nila? Kasi nga, mas malaki ang kikitain nila dyan nang hindi sila naglalabas ng puhunan. Walang puhunan. Ang puhunan lang nila, proyekto. Yun lang ang puhunan nila. Hindi pa sila mag-aabono doon. Gastos ang taong bayan, i-overprice nila para meron silang mga kickback. It happens and it's happening. Ang problema lang, masyadong ganid itong na ito. Pumapayag na nga tayo na kumikickback sila. Ginos project pa nila. Pati yung budget na 1 billion dun sa isang tulay, kinuha pa nila. So dati ang paghahati-hatian nila, 2 billion lang. Ngayon, ginawa na nilang 3 billion. Putang ina, mga patay gutom, di ba? Okay man lang Okay man lang sa atin na nagnanakaw sila Pero actually, hindi yun okay. Pero wala naman tayong magagawa. Nakaupo sila Tapos yung sindikato, sila So okay na sa amin. Yung basta ang importante, merong proyekto. Ang problema po siya, nagtusok lang ng 2 bakal tapos pinirmahan na tapos na yung proyekto Ang problema, ang daming namamatay sa bahay. Mga gago So yun ang importante, tama? Tama? Tinan nyo sasabihin nitong pigrolak na ito. Itong si Asidre na pinalaki sa PIDS. Inwestiyon ni Tingog Party List Representative Jude Asidre ang pagbuo sa Senate Blue Ribbon Subcommittee. Bukod sa posible raw matabunan ng impeachment ni VP Sara, binubuo pa ito ng mga dawit mismo sa eskandalo. Narito ang Agenda Weekend Report ni Ched Gatchalian.
May pangamba ang ilang mababatas at grupo na baka magamit na magiging mga pagdinig ng Senate Blue Ribbon Subcommittee sa flood control scandal para matabunan ng impeachment trial ni VP Sara. Paano matabunan? Kung hindi ba naman kayo mga gago, dapat nga talaga hindi kayo nag-file ng impeachment. Bakit? Putsang ina, mahahamper yung... Tingnan mo, ang laki ng problema ng bayang Pilipinas. Imbis na sana yung 100% ng mga senador nakafocus sa pag-solve ng problema ng bayang Pilipinas pagdating sa pamumuhay natin. Magkakaroon pa ng impeachment. Mga walang hiya kayo. Mahahati. Pa wala na nga nagagawa itong mga senador. Hahatiin nyo pa yung kanilang atensyon. At mas gusto nilang mag-proceed ang impeachment. Kung sabihin na nga natin, ma-impeach si Inday Sara, aalwan ba buhay ng mga Pilipino? Magmumura ba ang bigas? Magmumura ba ang gas? Matasolve ba lahat ng corruption sa Pilipinas? Hindi naman. Bakit? Kasi nga, ang corrupt si Romualdez at saka si Bongbong. At yung mga cronies nila at yung mga tsuwarewap nila ng mga politiko. Yun ang problema natin eh. Kung mas marami tayong may papakulong na mga magnanakaw sa Pilipinas dahil dyan sa Blue Ribbon Committee, di hihinto ang corruption sa Pilipinas, di yung pera ng bayang Pilipinas mapupunta sa mga tao sa serbisyo. I-impeach mo si Inday Sara. Wala namang relevance si Inday Sara sa mga nangyayari ngayon. Mas uunahin natin yon. So ibig sabihin, mas gusto nyo unahin yung politika. And kaya ayaw nitong putaragis na asidre na ito na mag-subcommittee at mag-Blue Ribbon Committee. Kasi nga, damay sila. Damay ang Tingog party list dito. Ang laki. Sila ang may pinakamalaki na nakuhang pera sa bayang Pilipinas. Si Martin Romualdez, siya ang pinuno. Yung asawa niya ang may hawak ng pera. Tapos lahat ng pera ng Pilipinas dinadala sa party list nila. Na puros kaalyado nila. Tsaka anak nila, pamilya nila, yung mga miyembro ng party list na yan. Pinakamalaki. 8 billion yata or more yung nakuha nila ng Tingog Party List. Kaya takot na takot talaga tong Tingog Party List. Diyan sa Blue Ribbon Committee hearing ng flood control. Bakit? Kasi nga sila, napakarami rin nilang mga insertions ng flood control. So masisilip sila. Kaya ayaw nila. Ayon yan kay Tingog Party List Representative Jude Asidre. Umapayat na rin to. Dati parang pwede nang katayin to pero ngayon medyo nangangayayat na rin. Problemado na rin si Tanga. Pareho ako ng katanungan ng marami, na bakit kaya pinipilit nila na gawin to sa panahong ito ngayon, di ba? Bakit daw pinipilit gawin yung flood control sa panahon nito? Gago, kasi magtatag-ulan na. Matapos na summer, magtatag-ulan na. Yung pangako ni Bongbong Marcos na may makukulong, putang ina, hanggang ngayon puros mga kalaban pa rin niya sa politika yung mga nakakulong. Yung amo mo, nagpalamon sa'yo at bumusog sa yung kupal ka na si Martin Romualdez, hanggang ngayon nasa laya pa. Tapos ang isasampang kaso ng ombudsman, bailable pa. Yung kay Jinggoy, non-bailable. Yung kay Cheese, non-bailable. Kay Villanueva, non-bailable. Kay Bong Revilla, non-bailable. Tapos yung sa kanya, bailable. Para lang masabi na kinasuhan si Romualdez, pero pag nagbayad si Romualdez ng bail, wala na, malaya ulit siya. Ayaw nitong gagon to, ayaw nitong biik na to na magsimulaya ang hearing na yan dahil sangkot siya, si Erwin Tulfo at sandamukal na mga congressman. Dahil pag pinatawag sila Pangandaman, pinatawag sila Bersamin, pinatawag yung 18 Marines, mga pangalan nila yung lulutang doon. Sila Kimbo, hindi ba? Sabi ko nga sa inyo, si Attorney Levi Baligod, confident siya na kapag nailabas nila lahat ng mga ebidensya na meron sila, mababaliw kayo. Hindi ba kayo excited doon? May mga videos daw sila. Videos, images, mga receiving parang proof of receipt ng mga pera na dinideliver netong 18 Marines. Kompleto daw sila. Kaya ito, tain-tai. Ayaw niya, mas gusto niya yung impeachment ni VP Sara. Inang yan. Wala na. Asidre. Wala nang problema yung impeachment ni VP Sara. Hindi man kayo makakapag-propaganda dyan sa hearing sa Senado kasi bobo man yung panelist ninyo ng mga prosecutor. Si Leila de Lima, si Chel Jokno, mga tanga yan. Hindi nga nananalo sa eleksyon yan. Sila Chua. Si Chua nga, pucha. Si Isko nga, hindi niya kaya. Si Inday pa. Tapos ang katapat na mga abogado ni Inday Sara, putsang ina, Narvasa at saka Fortun. Patay kayo dyan. Ang pinakamasaklap pa nito, mga bossing, magbabawas pa daw sila ng mga ebidensya para daw mas maging accurate.
Oo, kasi nga hindi nila alam kung ano yung mga bala na hawak ni Inday Sara sa kanila. Kasi baka mamaya lahat ng mga bala nila, putya, kompleto na sagot si Inday Sara doon. So ang gagawin nila, magfo-focus sila sa salin. Doon lang sila magfo-focus. O kasi hindi nila kayang patunayan yung iba eh. Yung salin kasi, madaling ano yan, madaling loko-lokohin yan. Ganyan ang ginawa nila kay ano nun eh, kay Corona eh. O si Corona, yung mga articles of impeachment ni Corona na basura lahat yun, mahirap patunayan. Doon lang siya sa salin na dali. Oo, kaya ito talaga magiging ano to, magiging madugo talaga ito. May expose, imbis na may expose si Inday Sara, may expose itong mga tangang mga Committee on Justice diyan sa Congress. Alam naman natin kung ano at saan nakatuon ang atensyon ng taong bayan at ngayon kailangan nilang buksan ulit kung saan ayaw naman nilang pirmahan yung partial report na tinapos ni Senator Lacson. Ang ina, partial nga tapos tinapos. Bobo, may partial bang tinapos? Dapat dyan, impartial ka. Ang partial report. Puta, meron bang ganun? Hindi pa tapos? Hindi ka naman nag-hearing, nagkaroon ka ng partial report? Kasi dun sa partial report, putang ina, wala yung amo mo. Oh, pero ngayon, pag binuksan yan, puta, ipapatawag yung amo mo, tingnan natin kung pupunta. Nagsalita na yung amo mo, I will not go down alone. Alam na rin naman ni Martin Romualdez na wala na siyang takas dyan eh. Alam na ni Martin Romualdez na talagang papunta sa kanya yan because hindi mo maloloko ang taong bayan. Pinsan mo presidente. Ikaw ang Speaker of the House. Asawa mo yung may hawak ng pera. Si Zaldico, bata mo, tao mo. Hindi naman daw binibigyan ng mga espesyal na komite ang mga party list noon. Pero grabe ang kapangyarihan na binigay mo kay Zaldico. Tapos sasabihin mo wala kang kinalaman. Gago ka ba? Maloloko mo ba taong bayan? Walang maniniwala. Katulad din sinasabi nito, walang maniniwala na ang taong bayan nakafocus sa impeachment. Wala nang interest yung taong bayan sa impeachment. Kung may nangyari sa impeachment na paninira kay Inday Sara, sana bumagsak yung approval and trust rating niya. Tumaas pa nga ng 1 puntos eh. Kaya tumaas ng 1 puntos yung kasi pinagtatawanan kayo dyan sa Congress. Pinagtatawanan kayo ng mga Pilipino dyan sa Congress dahil puta alam nila lahat ng mga pinaggagawa nyo dyan, puro politika at propaganda lang. Tinutukoy ni Isidre ang Partial Flood Control Project na 7 pa lang ang pumipirma para matuloy sana ang investigasyon ng Senate Blue Ribbon. So, kailangan may kondisyon para matuloy yung investigasyon. Gago. Para matuloy yung investigasyon, mag-imbestiga ka. Bobo ka pala eh. Di ba? Matutuloy yung para matuloy yung investigasyon, kailangan pumirma kayo dito. Gago, tapusin natin. Bakit kailangan ng partial? Hindi, kailangan tapos lahat. Meron tayong final resolution. At saka recommendation, hindi yung partial. Kasi yung partial, kailangan niyang maipasa. Kasi dun sa partial report, nandoon yung pangalan ng mga taga-minority. Okay, kasi nga, yung mga inimbita nila ng mga resource person dyan, putang ina, puros mga sindikato nila. Kaya, kaya nilang manipula. Ngayon, si Rodante Marcoleta, patay kayo. Patay kayo. Tapos sa subcommittee ni Rodante Marcoleta, wala pang ni isa sa mga ulol na ito ang miyembro. Utang ina niyan. Kaya panay ang atake nila kay Rodante Marcoleta kaysa tumanggap daw si Rodante Marcoleta ng pera galing sa isang private na person. Dahil, utang ina, yun naman. Pera ba ng taong bayan yan? Hindi naman. Ninakaw ba sa taong bayan yung pera na yan? Hindi naman. Ibinigay yan sa kanya as donasyon. So anong problema nung dineklara naman niya? So doon pa lang alam mo na talagang kaya nga si Marcoleta di naman siya takot. Sabi ni Marcoleta, ulul. Tangina ninyo, di nyo ako kaya, abogado ako, kayo hindi. Committee sa ilalim ng dating chairperson nito na si Senator Ping Lacson. Si Senate President Alan Peter Cayetano na mismo nga naganunsyo kahapon na magkakaroon na ng subcommittee ang Senate Blue Ribbon at si Senator Rodante Marcoleta raw ang magiging chairperson. Tanong ni Isidre, kaninong naratibo kaya ang mangingibabaw sa magiging pagdinig ng naturang subcommittee? Para sa hapon sa impeachment, medyo nawawala kami, nakakalampag kami sa impeachment court. Huwag naman nung sanang ganun. Ulol. Sa impeachment, at least twice a week lang ang impeachment. Pwede naman na hindi isabay eh. Pwede naman na kung Tuesday, Thursday yung impeachment, din Blue Ribbon Committee, gawin natin MWF. Tangina, niloloko nyo taong bayan eh. Kaya naman nilang i-schedule yan. Yun nga ang kagandahan ng may subcommittee. Kasi hindi ka nakafocus sa isang malakihan lang. Pwedeng lahat ng mga corruption sa Pilipinas, may mga subcommittee na nakatutok doon. Aside from the main committee, which is the Blue Ribbon Committee. Ang kinakatakot kasi nitong baboy na ito, yung pangalan niya lumabas. Ang kinakatakot ng baboy na ito, ma-expose yung mga pagnanakaw ng party list nila. At ang kinakatakot ng biik na ito, yung amo niya na si Romualdez at saka si Yeda Romualdez, putsang ina mapatawag dyan at mabulatlat yung mga proyekto nila. Pati yung mga congressman dyan.
Oo, yung mga congressman dyan na alam ni, siyempre kilala naman ni Marcoleta mga yan kung sino yung mga magnanakaw dyan. Once na may inimbita si Marcoleta dyan at hindi nagpunta, yari. Sigurado, mapapahiya. Diba? Ginagawa ba to para to undermine the impeachment process? Dagdag pa ni Isidre, hindi raw magandang tignan para sa publiko na ang ilan sa mag-iimbestiga sa flood control scandal ay dawit din dito. Kaya ibang opisina raw ang dapat humawak sa mga kasong may kaugnayan sa Anak ng putya. Pag sa kanila, pag sila ang may hawak ng investigasyon, ano sa kanila, pag okay lang sa kanila. Pero pag iba ang may hawak, sangkot daw. Putang ina ninyo, hindi nyo ba naisip nung nagpa-file kayo ng impeachment kay Inday Sara? Hindi nyo ba nakita na lahat ng mga member ng Committee on Justice, lahat halos putang ina puros may mga kaso ng pagnanakaw? Di ba yun nga yung sinasabi ni Bong Suntay? Maraming mga haka-haka, maraming mga ebidensya, nagsasabi, mga magnanakaw daw tayong mga congressman at karamihan sa mga yun nandito sa committee na to. Hindi ba dapat linisin muna natin yung mga pangalan natin bago natin litisin si Inday Sara? Dahil tayo mismo dito sa Congress magnanakaw tayo. Di ba yun yung sinabi ni Bong Suntay nung nagsisimula yung ano na yan, yung hearing dyan sa tungkol sa impeachment ni VP Sara na anong delikadesang meron tayo na inaakusahan tayo na magnanakaw tapos sinasabi natin or lilitisin natin yung pagnanakaw ng ibang tao. Di ba dapat ayusin muna natin yung bahay natin? Di ba dapat nung sinabi ng 18 Marines na nagbibigay sila ng pera sa mga congressman na ito, di ba dapat hinahabol muna natin yung mga nagkakasala dito sa loob natin? Bakit natin hinahabol si Inday? So ganun din eh. Nag-imbestiga dyan sa Committee on Justice, unang-una mga magnanakaw. Pangalawa, puros makakaliwa, NPA, komunista. Tapos, hindi pa man nagsisimula, alam na natin na guilty na si Inday Sara. Ngayon, dito sa flood control scandal, ayaw nila na si Marcoleta kasi daw, yung mga members noong ano na yan, noong committee, sangkot. Putsang ina, hindi naman ibig sabihin sangkot. Hindi naman ibig sabihin isinasangkot, may kasalanan na eh. Di ba? Presumption of innocence. Bobo talaga to si Isidre. Tanginan nito, takot na takot, kabang-kaba. Dati mayabang yan eh. Pag nagsalita yan, puro angas. Pero kita mo ngayon, bumubula na yung bibig. Bumubula na yung bibig. Alam niya eh. Alam niya na po, the end na nila. Katapusan na nila. Susunod na eleksyon, wala nang pera yung, yung tingog party list eh, para ipamudmud eh. So hindi naman nanalo yan. flood control issue. Total, nandyan na rin naman ang proseso sa ombudsman, which is the proper forum. And I think everybody will agree that that is a proper forum. Naniniwala ka ba na naniniwala to na ang proper forum si Boying? Kaya niya sinasabi na ang proper forum si Boying kasi nga si Boying didemanda yung amo niya pero available. Imaginein mo kung si Boying ididemanda ito si Martin Romualdez ng non-bailable plunder, malversation kung yan at engraft. Kung katulad ng kaso ni Bong Revilla, ni Jinggoy, yung ikakaso dito kay Martin Romualdez, which is naniniwala tayo na mastermind. Diba? Sa tingin mo sasabihin nito na kay ombudsman dalhin yung kaso? Hindi. Siyang sasabihin yan, kalimutan na yan. Huwag nang dalhin kay ombudsman kasi kita mo talagang kampi pa rin nila si ombudsman. Kunyari lang binabanatan ni ombudsman si Romualdez. Pero sa totoo lang, putya nag-uusap-usap mga yan, huwag ka mag-alala. Bibigyan kita ng kaso pero magaan lang. Hindi ka makukulong. Style ng mga yan. Nilinaw rin ni Isidre na tuloy-tuloy ang trabaho ng Kongreso para solusyonan ang mga krisis na kinakaharap ng bansa kaya hindi raw dapat mamili sa pagitan ng impeachment o iba pang mga issue. Hindi ito parang I love you more, I love you less. Di ba? Hindi kami kailangan mamili. Di ba? So parehong kailangan gawin, parehong kailangan bigyan ng atensyon. Nakamatsyag naman daw ang bayan sa magiging kilos ng Senado. Wala na. Alam na ng bayan. Yung bayan, bukas na. Wala na nga interes eh. Alam mo ba, na itong birthday ni Inday Sara, nagkakainan ng mga Duterte supporter diyan sa Senado. Naman nag-boodle fight sila ngayon. Meron silang kanya-kanyang mga dalang pagkain. Nagkaroon ng party para kay Inday Sara. Sino-sino tong mga to nag-party para kay Inday Sara? Mga normal na mga Pilipino, mga vloggers. Yung mga vloggers na yun, binabayaran ba ni Inday yan? Wala. Maniwala kayo, ulit-ulitin ko. Pasko, ang regalo ni Inday sa akin, Joy Liquid. Joy Liquid hindi liquid seasoning po, nor yun eh. Yung panghugas ng pinggan. Yun ang regalo sa akin. Paano mo babayaran? Yung mga tao na nandiyan dyan, talagang sumusuporta kay Inday yan. Maaring hindi sila, handful lang sila, maaring konti sila, pero ang nire-represent niyan, bawat isa dyan, libo-libo ng mga Pilipino. Kaya maniwala kayo. Hindi nyo kayang gawin to. Kahit magpakain si Martin Romualdez sa labas ng Congress, libre. Siyang gagastos. Putang ina niyan. Walang kakain. Baka malason pa eh.
Oh, pero kita mo kay Inday Sara, di ba? Nag-e-effort, bawat isa, may dala-dalang pagkain, tas nilatag nila doon. Boodle fight sila lahat. Yung mga walang dalang pagkain, ang lalakas daw kumain. Pero ganyan, minamahal ng bayang Pilipinas ang mga Duterte. Pakinggan naman natin yung pagpalag nito ni Romualdez dito kay Losyang na ginahasa daw ng Abu Sayyaf to. Pangalan nito, tong kupal na to. Ang yan, ganyan yung tsura, rapin nyo pa. Pumalag ang kampo ni dating House Speaker Martin Romualdez sa alegasyon ng ombudsman na siya ang utak ng budget insertion sa flood control scandal. Kasunod ito ng anunsyo ng ombudsman na hinahanda na ang anilay grandest case of them all laban sa dating Ang ina-grandest case of them all, bailable. Sabi ko nga dapat ang nauna talagang nakulong ito eh. Kasi siya ang pinuno ng Kongreso eh. Yung asawa niya, yun ang tagamudmud ng pera. Tapos yung aso niya na si Saldico, yun ang Committee on Appropriations. Pinsan niya pa, pamangkin niya pa, yung majority floor leader. Anak ng presidente, pinsan niya presidente, tapos sasabihin mo wala siyang kinalaman. Ulul. Alam niyo ang Senado sa totoo lang, wala nang kapangyarihan ng Senado. Kaya pag napunta sa kanila yung budget, halimbawa sa GAA, di ba? Napunta sa kanila yung budget, hindi na nila kayang baguhin yun. Kasi kung ano gusto ng presidente, yun pa rin ang masusunod. Oo. Kaya kung ano ang gusto ni Martin Romualdez, ni Yeda Romualdez, at saka neto ni Saldico at saka ni Sandro, yun ang masusunod. Yun ang masusunod. Oo, kasi itong mga senador, mapipigilan din yung kanilang yung kanilang mga proyekto para sa mga constituents nila eh. So malabong-malabo na itong mga senador magiging kasabwat dito. Wala lang talaga silang magagawa kasi 2 versus 1 yung lumalabas eh. Congress and Presidente versus Senate. Kaya nga gusto ng Presidente, yung Senate President aso niya. Ayan, aso man niya dati si Mig Zubiri. Aso man niya dati yan si Chis Escudero. Kaya lang nung si Chis Escudero hindi niya abogado man yan, hindi niya pinayagan itong paglabag ng konstitusyon na impeachment ni Inday Sara, kaya inagaw ni Tito Soto. Aso man ni Bongbong yan si Tito Soto. Walang magagawa yung mga ibang senador kasi dalawa na yung nag-uusap Senado ay yung Congress tsaka Presidente. Isa ka lang na umaayaw eh. So mas masusunod yung dalawa versus yung isa kasi numbers game yan. House Speaker. Sa isang pahayag, iginiit ng tagapagsalita ni Romualdez na walang functional control ang House Speaker sa pagpapasa ng budget. Ayon kay Atty. Elaine Atienza, hindi hawak ng iisang tao o opisina lang ang pambansang budget. Ayun, so kung hindi hawak ng isa, hawak ng marami. Sino-sino tong mga marami? Ilabas nyo na kasi. Sabihin mo na kasi Martin Romualdez. Sa totoo lang, yung pinsan ko naman ang magnanakaw sa amin dalawa. Mas mataas siya sa akin, so mas malamang na siya ang may utos. Baka ako lang yung pinadiskarte niya. Kasi alam nga naman, mas malakas ang Speaker of the House kaysa sa Presidente. Hindi ba? Malamang sa malamang yung Presidente nag-utos, pero yung utos ng Presidente, generic. Halimbawa, magnanakaw tayo Magnakaw tayo para magkapera tayo. Kung papaano yung style ng pagnanakaw, ikaw na bahala dyan. Ako na nga pipirma wala ka nang gagawin. Dyan sa inyo sa Congress, isalansan nyo na yung mga nanakawin natin. Pag nasalansan nyo yung mga nanakawin natin, dalhin natin sa Senate, tas i-pressure natin ang Senate, pagdating sa akin, pipirmahan ko lang yan. Ako ang may final say. Inutos ko sa inyo magnakaw, pero kung paano nanakawin yung pera, yun yung trabaho nyo. Ako lang mag-a-approve. Ganun ang ginawa ng mga yan Anya, dumadaan ito sa masusing deliberasyon bago aprubahan ng Pangulo. Giit niya walang kakayahan ang Speaker na diktahan ang mga senador, ang Pangulo o sino man sa proseso. Yun na nga yun. Kung walang kakayanan, si Martin Romualdez na diktahan yung Senado at diktahan yung Pangulo, ibig sabihin yung Pangulo nagdikta sa kanya. Kaya lang syempre ako bilang pinsan ng Presidente, at sinabi ko sa Senador, nakaalyado ko din, Senate President nakaalyado ko din, ito gusto ng boss natin Pirmahan nyo na yan. Ano ba gusto nyo? Hatiin na lang natin yung kita. Sige, ito, may kita na rin kayo. Pero wala kayong choice kundi pirmahan yan. Wala kayong choice kasi yan ang gusto ng Presidente. May magagawa ba Senado? Mig Zubiri. Kaya sa Senado, sa din yan. Mig Zubiri, 2023-2024 budget, yan ang Senate President. 2025, si Chis Escudero, kaya nadadamay si Chis Escudero dito. Bakit itong si Mig Zubiri hindi nadadamay?
Hindi daw mababatas ang nagre-release ng pondo o nagpapatupad ng proyekto kundi nasa kontrol ito ng ehekutibo. Nanawagan sila na maging patas at nagpahayag din sila ng pagkabahala na hinahayaan lang Kung sa Esdrelon na to, bobo eh. Binabasa na lang yung balita, hindi pa maibagkas ng matino. Tangina yan, yabang-yabang. Magbabasa na lang sa teleprompter ng mga sasabihin, hindi pa maibigkas ng tama. daw ang mga naratibo na walang basihan o ebidensya. Handa raw si Romualdez na sagutin ang mga alegasyon sa nararapat na legal na Wala na, ang payat na ni Gago eh. Oh, sobrang payat na ni Gago. Alam, wala nang saya sa mukha niya. Nakita niyo yung mukha niya. Blanco na eh. Alam niya, wala siyang lusot eh. Alam niya eh, tapos na eh. Kasi ang plano talaga nitong ulol na to, maging prime minister siya eh. Mapili siya as prime minister. Magkaroon ng People's Initiative, magkaroon ng CONAS para maging prime minister siya. Eh, ang problema, nabisto ng taong bayan yun. Kaya ngayon, tinan mo yung mukha niya, empty, blanco. Alalang-alala, ang payat na. Tapos tinan mo yung mga aso niya, yan sila Isidre, kita mo, takot na din. O kasi nga, putyang inang yan, yung first 6 months nitong taon na to, hindi nila nasira yung mga Duterte. O itong ano na to, itong panahon na to, wala eh. Hindi nila nadali mga bossing. Hindi nila nadali yung bumango yung mga pangalan nila. Ayan na nga ang nangyari ngayon. Kaya ito nakakatawa rin to ha. Itong balita na ito. Si Bongbong. Si Bongbong may sinasabi na naman. Ano naman sinasabi dito? Ulol na to. anyay nakakagulantang na mga pangyayari sa Senado. May hirit din siya sa kanyang manang Aimee patungkol sa umano'y pagpapakalat nito ng fake news. Wow, nagpapakalat si Aimee ng fake news. Tingnan mo kung gano'ng kabobo to si Bongbong. Sabi ni Aimee, nag-usap si Romualdez at saka si Bogie D at saka si Tito Soto patungkol sa term extension. Regionalized na pagboto ng senador tapos no election. Nagkausap. Yun ang sinabi niya. Pinag-uusapan pala. Ang dami nagsabi mga senador, fake news yan. Pero tsangin na, si Tito Soto nung tumayo umamin. Totoo na pag-usapan namin yan, pero joke lang yun. Gago, di ba? So ibig sabihin, hindi fake news si Aimee. Sinabi niya na nag-usap talaga. At ito pang pinakamasaklap, nilaglag pa siya ni Ping Lacson. Kinwento ni Ping Lacson yun na pag-usapan nila doon sa isang reporter para kumalat. Paano naging fake news yun? Anak ng tinapay talaga to si Bongbong, bobo talaga eh. Live mula sa Tokyo, Japan, nasa frontline ng balitang yan si Maricel Halili. Maricel, ano-ano ang mga sinabi ng Pangulo? Says very concerning para kay Pangulong Bongbong Marcos ang sunod-sunod na drama diyan sa Senado. Isa na nga raw dyan, yung gun-related incident na mismong si Pangulong Bongbong Marcos tinawag niya na peke. May hamon. Ang ino yung nagmi-make face pa. Gago, ikaw naniniwala ka ba na peke yun? Buti sana kung di siya nagbigay ng statement before that. Nagbigay siya ng statement, sabi niya walang arestuhan na mangyayari, walang taga-NBI dyan, walang may baril dyan. Tapos yung mga video shows na meron. Hindi, ang fake news, si Bongbong, hindi yung barilan dyan. Kaya bistado na nga kayo. Ito naman talaga mga mainstream media na mga negosyante na to. Oo, maniniwala ka kay Bongbong? Wala naman sinabing matino yan. Wala naman sinabing tama yan. Walang aresto daw kay Bato. Wala daw aresto, wala daw siyang binibigay na instruction na arestuhin. Pero nung lumabas si Bato sa Senate, galit na galit siya. Ibig sabihin, nagsisinungaling siya. Kasi kung wala naman palang utos mo na arestuhin siya at lumabas siya, bakit ka nagagalit? Din siya kay Senador Bato de la Rosa na kung talagang gusto raw niyang makaboto sa Senado, hindi niya dapat ito idinadaan sa online voting. Dapat daw personal siyang bumalik dyan sa Senado para makaboto. Para magulo nyo na naman, mahuli nyo na. Ay nako, bobo talaga tong si Bongbong. Unang-una sa lahat, yung online voting, kung ano man yung ipapanukala nila, wala pang rules yan. Wala pang napag-uusapan who's gonna benefit what. Wala naman sinabi na this is kumbaga being amended or the rules are being amended in favor of Senator Bato de la Rosa. He's just the obvious reason. Why? Obvious reason. But definitely, hindi
Pasig Bato ang reason kung bakit magkakaroon ng mga online na botohan. Why? Hindi pa nga napagsisimulan eh. Hindi pa nga nagdidebate, di pa nag-uusap, di pa nagkukwentuhan. Wala pa. Walay pa. Pag uusapan pa lang yung kung dapat nang idebate doon sa plenaryo at pagbotohan yung debate. Wala pang rules ito, wala pang actual na gusto. Basta in general, kapag meron kang reason, pwede ka nang mag-online. Pag valid yung reason. Ano yung mga valid na reasons? Hindi pa nga nadidiscuss. Bakit sasabihin nitong bobong presidente natin, mag-a-assume yung bobong presidente natin na itong online voting na to, para kay Bato de la Rosa. Tanga ka pala eh. Utangin nang niya, nang hilig kasi mag-comment, bobo naman eh. Sumagot din si Pangulong Bongbong Marcos doon sa mga akusasyon tungkol sa sinasabing no-L o no election scenario, maging doon sa paratang na tina-target daw ng administrasyon ang majority 13 ng Senado. Noong kami ay pinag-aaralan ng Ombudsman, ng Department of Justice, lahat ng mga aligasyon na dumating dahil sa flood control, maraming nagsasabi, bakit wala pang nangyayari? Bakit wala pang nangyayari? Bakit ang tagal ninyo? Ngayon, nandito na. At dahan-dahan lumalabas ng katotohanan. Ito na. Ano lumabas yung katotohanan? Wala. Paano lumabas yung katotohanan? Hindi nga na ipatawag lahat ng mga Hindi nga na ipatawag lahat ng mga sangkot. Hindi ka nga na ipatawag eh. Ikaw ang sangkot dyan eh. Hindi nga napatawag yung pinsan mo, yung anak mo tsaka yung asawa niya, pati yung tsuwariwap niya. Magsasalita na si Saldico via teleconference. Hindi nyo pa pinayagan eh. Sasabi mo na naman, putang ina, ang tagal-tagal mo na nahimik, tapos ngayon ka na magsasalita, puro kabalbalan pa. Ang tagal mo na nag-practice, katangahan pa rin yung mga sagot mo. Anak ng tinapay ka talaga, Bongbong, wala kang kwentang tao. Na yung mga ang hinihingi sa amin ng tao. Binigyang diin ni Pangulong Marcos na hindi pa tapos ang kanilang investigasyon sa bilyon-bilyong pisong flood control scandal. Pinabulaanan niya ang akusasyon ng kanyang kapatid na si Senadora Amy Marcos na tila inuubos daw ang Senate majority at isa-isang kinakasuhan. That does not apply. It was because of the allegations that were made and the investigations that were conducted upon learning of those allegations against kung sino man. And kung ano man ang naging alignment sa Senado, walang kinalaman yun. Ito pa rin ang mga tao na lumabas ang mga pangalan. Sigurado ka. Pag lumipat ba si Jinggoy dyan sa inyo, hindi na siya kakasuhan? Kung sasabihin mo, pag lumipat siya, kakasuhan pa rin siya. Ba't pa siya lilipat? Tanga. Obvious naman eh. Utangin na kahit bulag eh. Kahit bulag makakakita sa ginagawa ninyo eh. Mantakin mo, yung mga senador sa majority, yun lang yung kakasuhan, tapos sasabihin nyo, hindi political yan. Okay man lang sana. May nakasuhan sa majority, tapos may isa, dalawa sa minority. Hindi. Tangina lahat, puro majority. Anong ibig sabihin nun? Kahit naman sanggol, hindi naman siguro magdududa na ginagawa nyo ito para ma-pressure itong mga senador at kung sakaling makulong sila, tapos hindi sila makakaboto, parang yung minority, sila pa rin yung majority. Tapos kalaunan ang gagawin nila kalaunan, ia-unseat nila si Cayetano, tapos kukunin nila ulit yung mga komite para hindi na naman maimbestigahan tong flood control. Yun lang naman talaga yan. Wala naman kayo ibang talagang gusto kung hindi matuloy yung flood control na yan, dahil nga pagka natuloy yung flood control na yan, putang ina, lalabas yung pangalan ni Bongbong, ni Romualdez, dahil nga may mga ebidensya eh. May mga ebidensya si Bersamin daw, meron daw siyang listahan ng mga napunta sa mga amo niya. Sino ba amo ni Bersamin? Si Bongbong Marcos. Sino bang amo ni Pangandaman? Si Bongbong Marcos. Kaya ganyan ang ginagawa nila. Pa ng Pangulo, mismong sa Senate Blue Ribbon Committee lumutang ang mga pangalan ng kinasuhan at kakasuhan pa ng Ombudsman. Kabilang sa kinasuhan si Senador Jinggoy Estrada. Katulad, kakasuhan mo si Jinggoy. Dito sa Senado, inamin mismo noong mga whistleblower na never silang naghatid ng pera kay Jinggoy. Never nilang nakita si Jinggoy. Si Alcantara, sinabi pa nga si Alcantara na, bakit meron kang picture kasama si Jinggoy? Inimbita lang ako dyan sa party na yan. So, sigurado ka na wala kayong connection ni Jinggoy? Wala po, hindi po kami talaga close, hindi kami magkakilala.
Kaya nga sinabi ni Marcoleta kay Jinggoy, safe ka na. Di ba? Kaya nga sinabi ni Marcoleta na safe ka na eh. Kasi nga, wala eh. Hindi kinonfirm na itong mga nandirito na si Jinggoy sangkot. Never. Kahit si Chis Escudero eh. Naghatid ba kayo ng pera direkta kay Chis Escudero? Hindi. Doon lang sa kanyang di umanong kanang kamay. Paano mo patutunayan yun sa ano? Paano mo patutunayan yun sa husgado? Kay Bong Revilla, ganun din. Nagbigay ba kayo ng pera kay Bong Revilla? Sabi dun sa hearing niya, dyan sa Sandigan Bayan, hindi nga namin alam kung ano yung binigay namin dun at hindi tinanggap ni Bong Revilla yun. May ibang taong tumanggap, siya ba mismo tumanggap? Siya ba mismo yung ano? Hindi. Oh, so walang direktang parang yung pera na inabot sa mismong tao na inaakusahan. Walang ganun, lahat puro hearsay. At ito pa ang pinakamatindi rito, mga bossing. Itong sila Alcantara, itong sila Bernardo, itong sila Hernandez, yung sinumpaang salaysay nila noon dyan sa Blue Ribbon Committee. Sa Sandigan Bayan, iba na yung sinumpaan nila. Iba na, totally different na yung affidavit nila doon versus dito sa Senate. Oo, pag kinumpara mo yung sinumpaan salaysay nila sa Senado nung nag-hearing ng Blue Ribbon Committee at saka yung affidavit nila ngayon sa Sandigan Bayan, lahat wala na. Nagbago na lahat. Oo. So paano kung under oath nagsinungaling sila at binago nila kasi 'di ba sa Senate nagkaroon pa ng restitution, 'di ba? Nagsoli sila ng SUV, pera. Kasi pag nagsoli ka, ibig sabihin, umamin ka na may kasalanan ka. Oh, bakit noong inarrange sila diyan sa Sandigan Bayan, ang plea nila not guilty? Pwede ba 'yun? May binalik kang pera, tas not guilty ka? Ibig sabihin, nagnakaw ka kaya ka nga may ibinalik eh. Ibig sabihin, nangulimbat ka kaya mo nga ibinalik yung mga sasakyan, mga pera. So paano not guilty ka? Diyan pa lang, wala na eh, kabobohan na eh. Kakasuhan naman daw ng Ombudsman si Senador Joel Villanueva. At bagamat hiwalay sa flood control scandal, plano ring kasuhan si Senador Rodante Marcoleta. Kung titignan ninyo kung saan pinagbabasihan lahat itong mga ito, ay doon sa testimonya sa Blue Ribbon Committee. Ay, so, paano testimonya sa Blue Ribbon Committee? Hindi naman kasama si Marcoleta ron. Okay man lang sana. Yung kay Marcoleta, saka na yan. Medyo malalim yan. Election related yan eh. Dinismiss na yan ng COMELEC eh. So, dito muna tayo focus sa mga nagnakaw. Sila Jinggoy, sila ganyan, kunyari. Ba't pati si Marcoleta kasama? So, ibig sabihin talagang politika. Kasi pati si Marcoleta na hindi naman pera ng gobyerno, yung pera na ibinigay sa kanya, di umano nung kampanya, pinakikialaman ng ombudsman. So, politika. Doon naman lumabas lahat ito. So, binigay ng Blue Ribbon Committee sa Ombudsman at sa DOJ ang mga findings nila. Ito ang naging resulta ngayon. So, it has nothing to do with the alignment. Kung magbago yan, the alignment is different again tomorrow. I'm not saying it will be. But if the alignments are different again in terms of the majority, paano mo sasabihin pag nagbago na naman yan? So, walang kinalaman yung... Wala, nagsalita na nga eh, na nagkakatakutan eh. Kaya nga kinakasukasuhan dahil nagkakatakutan na kung hindi ka lilipat sa amin, kakasuhan ka. Si Bongbong nagmamang-maangang ka pa eh. Majority, minority sa Senado. Ang nakakabahala para kay Pangulong Marcos ay ang mga nangyayari sa Senado. Bukod sa bumabaw ang level ng diskurso, marami pang fake news. How concerning is this, sir? I watched with horror that this is the Senate, that the Senate has become this. Madalas kaming nagtitinginan ni E.S. Ralph. Nagtitinginan kayo. Baka mag-lips to lips pa kayo niyan. Horror daw. Oo, kasi ginulo nyo eh. Sa kagustuhan ninyo na hindi na matuloy yung... kasi impeachment ni VP Sara, negative na talaga eh. Mahihirapan na talaga kayo. Kasi even in the majority, maraming susugal dyan. Hindi pipirma kay Inday Sara. Ito si Rapi Tulfo na re-electionist sa 2028. You think pipirma yan sa impeachment ni Inday? Hindi siya mananalo pag pumirma siya. Kasi nga, buong Pilipinas, Visayas, Mindanao, pag di mo nakuha yan, tapos ka na. Sino pa mga re-electionist yan? Sino pa mga re-electionist sa kabila? Si JB Ejercito, re-electionist yan. Di ba? Si JB Ejercito, na-impeach yung tatay niyan. At sinabi na rin niya noon, ayaw niya ng impeachment. Itong si Mig Zubiri, sinabi ni Mig Zubiri noon, ayaw niya ng impeachment. So how are you so sure?
na yung minority ngayon boboto in favor sa sa impeachment ni Inday Sara. Masisira si Mig Zubiri. Ang daming video nagkalat nun na sinasabi niya nun na ayaw niya ng impeachment. Tapos biglang pipirma siya sa impeachment. Ano na lang ang mukhang iaharap niya sa mga taga Mindanao? Sa Bukidnon, kung saan doon ang baluarte niya. So wala na ito. Kaya ang kinakatakot lang talaga nitong mga hudas na ito, hindi na yung impeachment ni Inday Sara No, kasi meron na nga silang pinag-uusapan na term extension. Ang kinakatakot na lang talaga nila, una, magkaroon ng eleksyon. Pangalawa, yung madawit yung mga pangalan nila dyan sa flood control. Kasi pag nadawit yung mga pangalan nila sa flood control, kung itong sila Jinggoy, dahil dyan sa flood control, ngayon, nabanggit yung mga pangalan nila dyan, nahulong sila. Imagine mo kung mabanggit din yung mga pangalan nila dyan. Tapos yung committee ni Marcoleta, sa ombudsman, ipasa sa ombudsman na may kaso na dapat silang kasuhan. Maaring ngayong administrasyon na to hindi asikasuhin ni Boying yan dahil aso siya ni BBM. Paano pag si Inday na presidente? Pag si Inday na presidente, compelled na. Compelled na si Boying Rimulya na ikaso na yung kay Romualdez, itong kay Bongbong kasi pagka hindi na presidente si Bongbong, hindi na siya immune sa demanda. So pwede na siyang idemanda sa Department of Justice at saka dito sa Ombudsman. Pagka hindi inasikaso ni Boying yan, pwede siyang ipa-impeach. Kasi impeachable ang Ombudsman kung ang Congress Duterte aligned na yung karaniwan ng mga nasa Congress at mga balimbing man yan. Isa lang dyan, mag-file ng impeachment dito kay Boying Rimulya, may impeach yan. Yari sila. Di pati siya madadamay. Ganyan yung mga senaryong kinakaharap natin. Kaya wala na to. Delegates talaga sila dito sa bagong liderato ng Senado. Kaya ganyan konsiraan nila. Kasi ganyan ba tayo nung senador tayo? Narating pa tayo sa putukan. Tapos fake pala yung putukan. Tapos hindi ko maintindihan. Walang nangyayaring kagaya nan. Dagdag ni PBBM, naging kanlungan pa ng pugante ang Senado. I was watching the comments of former SP, another colleague of ours, Senator Frank Drilon. Sabi niya, paano nangyari dito? The Senate is now sheltering fugitives from justice. Fugitive from justice, saan? Alam mo, kung merong isang tao, ang dapat hindi nagsasalita patungkol sa crime against humanity, ikaw yun. Bakit? Daming namatay nung panahon ng tatay mo. Ang daming ninakawan ng tatay mo. Ang daming nawalang tao dahil sa putang inang tatay mo. So in terms of crime against humanity, putya ang may akda niyan tatay mo. At sangkot ka dun. Ngayon, ganyan din ang ginagawa mo. Yung ang mga pagnanakaw ninyo sa pera ng taong bayan at yung dami ng namatay dahil sa baha. Dahil sa pinirmahan mong napaka magnanakaw na budget, yan ang crime against humanity. Dapat din talaga may mag-file ng crime against humanity dito kay Bongbong Marcos sa ICC para pagdating din ng panahon, habulin din ng ICC itong tarantado na to dahil sa graft and corruption. Si Bato de la Rosa, katulad ng lagi natin sinasabi, ikaw na mismo, ganito ka ka-fake news. Sinabi mo noon, hindi mo siya pinapa-aresto, tapos ngayon, puganti na siya sa'yo. Anak ng tinapay, ano ba talaga totoo? Napaka-fake news peddler mo kasi Bongbong Marcos. Walang NBI, walang may baril. Walang nag-utos, hindi taga-gobyerno yung kalaban ng mga Senado nung nagbarilan dyan. Tapos biglang sasabihin mo, peke. Ikaw ang peke Ang linaw-linaw nung statement mo Yung 4 na minutong statement mo na parang lasing ka pa Tapos ngayon sinasabi mo, pugante si Bato de la Rosa. Saan? Pugante sa ICC? Hindi na tayo membro ng ICC. And at the same time, walang kaso si Bato de la Rosa dito. Lagi na sinasabi, kabobo-bobo mo. How did that happen? I don't understand how a Senate is supposed to function if those are the kind of things that the Senate is embroiled in. Tutol din ng Pangulo sa panukala ni Senador Rodante Marcoleta na payagan ng online voting sa Senado. Wala raw malinaw na basihan para rito. At tanging Bobo talaga Wala daw malinaw na basihan. Tanga, hindi pa nga napag-uusapan yung basihan kung di ka ba naman bobo Pag-uusapan pa lang, pagdedebatihan pa lang, ilalabas pa lang kung ano yung mga plano,
talagang wala pang basihan. Pag pinagdebatihan na yan sa plenaryo, pinagbotohan na yan, gagawa na sila ng basihan. Doon ka palang dapat nagsasalita. Tsaka, wala ka namang kontrol sa Senado. Kung talagang sinasabi mo na wala kang kontrol sa Senado, bakit ka nagko-comment tungkol sa Senado? Kung tinanong ka tungkol sa Senado, madali namang sabihin na ang Senate kasi meron silang sariling leadership. Wala mang kontrol ang Malacanang dyan. So I cannot comment on that. Kasi at the end of the day, sila pa rin naman ang masusunod kasi sariling desisyon nila yan. So I'd rather wait for their decision. Oh, and then that's it. Because whether I oppose or not dyan sa issue na yan, ano pa rin sila pa rin na magdidesisyon, hindi ako But the fact na meron ka ng side agad, na ang side mo agad is hindi pwede yung online voting na yan, ibig sabihin, ikaw talaga nagpapa-under sa minority. So umamin ka. Oh, kasi nga tanga ka. Kasi nga inutil ka at baog ang utak mo, kaya ikaw mismo nagbibisto sa sarili mo. Senador Bato de la Rosa lang ang makikinabang. Seems to only be applicable to Senator Bato. O, sino mo may sabing it's applicable to Senator Bato? It can actually be applicable to all. Hindi naman sinabi dun na resolution ganito to amend the rules in favor of Bato. Wala namang ganun. Oh, it applies to all. Kung ayaw i-utilize yan ng ibang senador, gusto nila pumasok araw-araw, edi pumasok sila. Discretion nila yan, wala nang pumipigil sa kanila. But the point here is, hindi pa nga napag-uusapan, hindi pa nga napagdidibatihan. Kung ayaw nyo na makinabang si Bato, edi tanggalin natin si Bato. Hindi qualified si Bato. Exception si Bato. O di ba? Kung yan lang naman ang ano nyo. Oh, but it should be something na pwedeng i-take advantage ng mga senador. Lalong-lalo na pag kulang sila, pwede na silang tumawag na, asan ka ba? Ano ka naman? Attend ka naman ng session kahit online lang kasi kulang tayo sa numero Di ba lahat sila makikinabang dyan? Wala nang absent. Para makaboto si Senator Bato dahil nagtatago siya. Now, sino naglagay sa utak mo niyan? Bobo ka kasi, bongbong kaya ganyan Bobo Marcos ka talaga, hindi ka bongbong, bobo. Wala pa po dyan. Papunta pa lang po doon sa rules kung sino ang makikinabang. for someone who is actually a fugitive from justice, na hinahanap ng pulis, na hinahanap ng Interpol, at may arrest warrant galing sa ICC, palagay ko, hindi siya dapat bumoto. Hanggat dumating siya dun sa Senado. Di ba kapal ng muka? Para daw sa isang tao na may kasalanan sa International Criminal Court. United States of America, sinabi na nila yan. Lalabanan nila ang ICC because ICC is acting as if they have a power sa isang sovereign over a sovereign country. Na they're superior sa mga justice system ng mga bansa na nasasakupan nila or mga miyembro nila. We will fight them. Yun ang sabi ni China, ganun din. Russia, pinaaresto na yung mga judges dyan sa So, bakit tayo nagpapasailalim? Yung mga malalaking bansa, ayaw magpasailalim sa ICC. Bakit tayo gusto natin? Usually, kapag ayaw ng Amerika, ayaw din natin. Pero bakit ayaw ng Amerika gusto natin? Kasi nga, ang gusto talaga na itong mga Marcos, wala nang Duterte manalo. Kasi nga pag may Duterte manalo, putang ina yan si Bongbong. Yung retirement niyan sa kulungan niya, bubunuin yan. Ganun lang yun. Walang hiya. Oo, ganun lang yun. Wala nang ibang rason kundi yun lang. Hindi ka nahihiya, Bongbong Marcos, na pinagkakanuno mo yung sarili mong bayan, ikaw presidente ka ng Pilipinas, pumapayag ka na sinasabing mas magaling ang ICC kaysa sa mga korte sa Pilipinas. Kaya negative 15 yung trust and approval rating mo kasi ikaw mismo, wala kang tiwala sa bayan mo. Bakit magtitiwala sa iyo yung mga tao? Tarantado ka talaga besides, yung sinasabi niya dito na si Amy Marcos daw, dapat i-fire niya na yung staff niya. Tanga, ikaw ang dapat mag-fire ng staff mo. Why? Kasi hindi naman sinabi ni Amy Marcos na yung pangalan mo. Wala namang sinabi si Amy Marcos na ikaw yung nag-utos, sangkot ka, or whatsoever, pero pumipiyok ka kagad. So, ibig sabihin, may utos ka talaga. Kasi kung wala kang utos, hindi ka magko-comment dyan. Ay, di ko alam yan Wala Wala akong alam dyan. Yung sa pinag-uusapan ng Congress tsaka Senate na no election, sila man yan. Separate man yung power nila sa executive. So, kung ano man yung pag-usapan nila, kanila yun.
Kasi ako, inaano ko, nirerespeto ko yung yung separation of powers. Kung ganun ka sana magsalita, hindi eh. Ay na, binabanatan mo yung sinabi ng kapatid mo, umami na nga si Tito Soto na talagang nag-usap sila ni Bo GT, kung di ka naman tanga eh. Bopol ka talaga eh. Oh. So ito na lang, para magkaalaman tayo dyan sa Senado. Kung ano mangyayari. Pakinggan natin yung huling speech ni huling paglalahad ni Cayetano ng plano netong mga senador over the weekend para sa Lunes, bukas meron na naman silang drama. Saturday, weekend, alam ko maraming nagdi-deep breath. Kami, and dahil inside story, what's happening in our minds and hearts. So magandang hapon. Sabi po sa Hebrews 11, of course, if you have time to talk about 2 words, faith. Nakarinig po ako ng napakalungkot na statement. Sabi, ang Pilipinas po nagiging mas mahirap mahalin. No? So, just like Charles de Gaulle, sabi ni Charles de Gaulle, actually hindi niya sinabi to, pero it's attributed to him because of his many statements. Sabi niya kasi, I love France. Friends niya ang mga Amerikano. But the American government is different. So, the way I take it, dun sa mga nagsasabing mahirap mahalin ng Pilipinas, I think hindi nagbabago. Lalong lumalalim ang pag-ibig sa ating bansa. Naguguluhan lang sa ating leaders at politicians. But again, there's a difference between magulo at ginugulo. At meron pong difference na maganda takbo, wag mong guluhin. And malaki po yung difference that sobra ang corruption, sobra ang poverty, sobra ang takipan, walang reform, walang change, mali yung values. You have to disrupt yan. Disrupt not in the sense na guluhin lahat, but guluhin mo yung momentum ng corruption, ng kasamaan, para nga magkaroon ng repentance, magkaroon ng restoration, magkaroon ng revival, or magkaroon ng pagbabago. So, it is my hope that a spark of hope appeared in May 11. Why? No problem yung takbo ng Senado pagka normal times. But alam po natin that there is a world crisis because of Iran-Israel US war. We knew that in 2022, nung nagkaroon ng Russian-Ukrainian conflict, apektado din tayo. We know that our being in between the rivalry of China and US also has an effect on us. We also know that the flood control scam, the infrastructure DPWH scam, was so big, is so big, that no one imagined na may ghost projects. But until now, the facts have not all been laid out, no? And a clear reform, a clear change is not upon us. So we have to accept the reality that there are those in the Senate who are comfortable at ang utak lang ay yung impeachment, which is a good accountability mechanism. But it's not the be-all and all because the flood control scam and other corruption, including agricultural smuggling, including, I recognize the changes being done in the BRR and customs, diba? But the everyday corruptions that hurt people, diba? That's why yesterday, sabi ko, we have to look at the real numbers, no? We keep looking at 11, 13, 12, 11. Sabi ko nga, solid yung 13, hindi magpapa-11. So, kailangan natin makita yung real numbers, saka natin balikan bakit ang tingin namin yung 11 ay nango-11. So, what's the real numbers? 7%. May nagsasabing almost 8% sa pinakamahihirap. That means sa 100 pesos mo, 7 pesos, napupunta lang sa inflation. So, yung dating mabibili mo for 100 pesos, yung pera mo 93 pesos na lang. For the millionaires and billionaires, it is a problem but not that big a problem. But for those who ang daily wage is less than 700 pesos. First of all, usually ang trabaho computed a little bit over 20 days. Pero 30 days mo na. Sabihin mo na minimum wage every day 21,000. Magkano pamasahe? Magkano renta? Magkano kuryente? Magkano pagkain? Pag kinumpute mo yun, sakop na yung 21,000. So bawal magkasakit, bawal na magkaroon ng sapatos or gamit pang pasukan yung anak mo, bawal na magkaroon ng weekend man lang na makakain man lang ang pamilya together, bawal manood ng sine. So, these are the numbers that really strike at the heart of the everyday life ng Pilipino. Magkano na po ang bigas ngayon? So, sa Pilipino po, marami kang pwedeng tipirin, pero syempre, hahanap tayo ng kanin. And if you look at the numbers deeper, the poorest of the poor, di ba? Noodles na nga lang yung hinahati-hati. Minsan, isang pamilya ng 5, hahati-hatiin yung noodles because nga, even the minimum wage is a luxury. So, if you look at the numbers, isama mo na yung unemployed at underemployed, almost 9 million yon. Tapos 10 million Filipinos abroad. Ngayon, yung iba sa Middle East nagkakaproblema kung hindi man sa remittances, sa trabaho nila, sa kita nila. So, good for some OFWs na mataas ang dollar. Pero sa marami na nag-i-import at sa atin mga consumer, napakataas po ng itataas ng presyo ng bilihin kung hindi po makakahabol ang peso
sa value ng dollar. So, we'll have a separate talk about the numbers, but I want to emphasize, sa ating pong first speech as Senate President, yung bigger picture, sinabi ko nga po, di ba, na napaka-importante po yung spiritual, economic, socio-economic well-being ng isang bansa, financial well-being ng isang bansa. Hindi lang po politika. Nakatuon kasi po tayo sa politika, which is important. Good governance is important. Accountability is important. But economics, health, education, the soul of the nation, values, this is very important. So going to the numbers, let's clarify some things about rules. No? Sa rules muna, mismo ng Senate, nakalagay doon, simple majority can amend. Again, emphasize ko kasi binabaliktad ng ating kaibigan ni Senator Lacson. Sabi niya, okay lang pag-usapan yung rules, wag lang i-railroad. Wala pong railroading. Ang sinasabi po kasi niya, nasa committee yung rules. Ang plenary po, or yung plenaryo, ay mas powerful sa committees. Ang mga committees parang bowl po yan. Pwede mo ilagay dyan, tapos i-process sa bowl, or pwede mong tanggalin, ilipat sa bowl, or dalhin sa plenary. Ang rule po ng Senate, hindi po kailangan dumaan ng katulad po ng pinagdadaanan ng bills. Kasi ang bills po nasa Constitution, may first, second, third reading. So we were not violating any rule, and in fact, May 11 pa nag-start yan. So nasa nagsasabing nagmamadali kami, May 11 pa yan eh. So sabi lang, Monday na lang. Bakit? Kasi po, iilan lang sila nandun during that Tuesday night. But the point is, we were ready to defend. Nakita niyo yung importance noong online voting or pwede kang umattend ng session sa Senado, sa plenaryo, ng remote. Diba? Oh, kulang sila nun. Kaya ayaw nilang pumayag. Kung merong remote access or telecommute ang Senate, o di sana kompleto yung numero nila nun. But regardless kasi, alam nila wala silang numero. Oo, kaya hindi talaga sa kanila importante yung mga bagay na alam nila na magiging malaki yung epekto sa kanila. And talk about the proposal. Ang dami na po lumabas na hindi totoo. For example, for any reason, pwede mag-online. Hindi po. Ang nakalagay po dun sa proposal, justifiable reason. And the Senate President still has to consult the Majority Leader and Minority Leader case-per-case basis. So hindi po to blanket na anytime for any reason, pwede ka nang mag-online. O sabi pangalawa, pandemic lang kasi to bringing up. Hindi po. Panahon pa ni Senator Trillanes kay Senator De Lima, bringing up na po to. Yung ibang nagkri-criticize po ngayon, tingnan nyo po yung mismong sinulat nila at reasons nila. They were arguing from the point of view of representation. So representation is very important now. Why? Because it's all about control. But before I talk about control, Senator Pia reminded me na binabasa niya, ang dami na lumabas about participation sa impeachment through online. Wala pong katotohanan na yung amendment ng rule na to ay nakaugnay sa amendment sa rule sa impeachment. Bakit po? Unang-una, inadapt na po namin yung rule sa impeachment. Pag binago namin yun, ipapublish pa, tatagal pa po yun. So, ngayon po, ang pinag-uusapan ay rule sa Senado. Wala pong katotohanan yung mga nagpo-post na nagsasabing eto po ay may kilalaman sa impeachment. Why is control important? Because the control, the chairman, schedules the hearing. So meaning, kung mababalik sa kanila, iske-schedule ba nila yung flood control hearing? Kung iske-schedule nila, kontrolado din po ng majority at ng chairman sino ang iimbitahin. Kontrolado din kung once a week, once a month. Dati po, wala naman yung partial report eh. Kaya nga, paulit-ulit ko sinasabi, ang kailangan impartial, not partial. And paano ka maglalabas ng partial na hindi mo pa nabubuo yung theory kung ano talaga nangyari? Tingnan niyo po, sabi ng Office of the Ombudsman, may mastermind. Sabi ni Senator Lacson, walang mastermind. So paano ka maglalabas ng report na partial pa lang? And then, paano nangyari yon? Napanay oposisyon, napanay sa Senado. 1 trillion budget, sa administrasyon, walang involved dito. Sa ibang mga panig ng gobyerno, walang involved pa dito. So, I'm not going to go into the details precisely because gusto natin independent at gusto natin yung committee ang magpatakbo. Nagulat lang po ako na sa lahat ng pwedeng maging reaction ni Senator Tito, sabi niya it's illegal. Papasalamat ako sa mga matitinik nating mga netizens na una pa kayo na tinignan yung Section 18 ng rules ng Senate at yung Section 20 ng rules on investigations in aid of legislation. But assume natin tama si former Senate President Soto at bawal mag-create ng subcommittee. Hindi po bawal nasa rules po yan. But sabi mo, then all the majority has to do is for the chairperson, Senator Pia Cayetano, to come out herself with the notice on Monday. So, ang point ko sa lahat ng pwedeng reaksyon, bakit parang ayaw talaga na ituloy ito? No? So again, we're not here para manggulo. Kami ang ginugulo. We're not here para dagdagan pa ang problema ng So kita mo even Tito Soto, nagkakalat na ng fake news. Na illegal daw, hindi pwede. Nagkakalat na ng fake news yung mga troll army nila, mga vloggers nila, nagsasabi na
para amyendahan or para makaapekto doon sa rules ng impeachment, ano na yun, inadapt na nila. So, hindi na pwedeng baguhin yun kung ano yung inadapt nila. So, talagang ayaw lang nila ito. At the fact na si Tito Soto nga nagsisimula na siyang mag-fake news, ibig sabihin, takot talaga sila dito sa Blue Ribbon Committee na to. Kasi hindi na napag-uusapan yung yung impeachment ni VP Sara Wala na doon yung atensyon ng tao. Ang atensyon talaga ng tao, actually, sumikat itong itong Senate na ito. 'Di ba, nung diyan sa Congress, nung inimpeach na si Inday Sara, supposedly yun ang balita Pero mas na-overpower, na-overshine nung nangyari sa Senado, yung kay Bato, change ng leadership, mas na-overshine yun noong pinaghirapan na publicity stunt, impeachment ni Inday Sara. Silang napag-usapan, yung impeachment ni Inday Sara, wala, natabunan agad-agad kasi nga hindi naman interesado yung mga tao sa impeachment talaga. Mas interesado yung mga tao na hindi kontrolado ng presidente yung Senado. Kasi kontrolado ng presidente yung yung lahat ng ahensya ng gobyerno, kontrolado niya yung Congress. Pero yung Senate hindi niya kontrolado. Yun yung magandang naging resulta nitong palitan ng liderato diyan sa Senado. So ngayon kung ano yung mga pinapakalat nila ng mga fake news in the guise na or in the hopes na masira itong reputasyon ni Alan Peter Cayetano, seasoned na po ito, senator na po ito. And at the same time, naging Speaker of the House din ito. And mahusay ito. Tapos itatapat mo sa debate sa kanya yung mga engot-engot na mga taga-minority, si Risa Ontiveros at yung dalawang tulpo na putangin na niyan. Nakatiting lang ang mga utak. Mahihirapan talaga sila. So kaya ito, maganda tong sinasabi niya, ini-expose ni Cayetano. Maganda nitong mga pagka live ni Cayetano talagang ipopost ko yan kahit dito sa YouTube natin kasi natin yan panlaban natin yan dun sa mga negative propaganda paninira nito nila Lacson Tsaka neto nila Tito Soto Yan yung mapanlaban natin. Kaya ako ina-upload ko talaga yan para maraming makapanood at hindi ma-brainwash netong mga magnanakaw na 11. Pilipino, we're here para yung hindi maayos, ayusin. So until we have true repentance and true reforms, corruption will continue at the highest levels. I was sad because I've been saying this for 3 weeks. I've been saying independent investigation because I do believe the President is being given wrong information. So nung sinabi niya yung barilan, paulit-ulit sinasabi ng NBI at DOJ wala sa Senate. We have evidence, so mapipilitan kami na i-hearing din yan. So the Committee on Public Order will hear, will get to the bottom of this, will bring the NBI, the DOJ, PNP, DILG, lahat ng nag-iimbestiga, sabay-sabay na kami inimbestigahan lahat. No? So I want you to understand that the rule about voting is tied to the control. So totoo, 13 ang kailangan para mapalitan ng SP. Pero ang magpapatawag po ng hearings ay yung chairperson. So isang strategy po ngayon ng 11, kaya napansin niyo po every weekend, sila ang gumagawa ng sinasabi nila, may babaliktad, may sasama na sa kanila, may nag-iisip. Alam niyo po ang kudeta, ang isang essential element po dyan ay stealth o kaya yung tahimik, ibubulaga ka, magugulat ka. Bob, katulad na nangyari. Di ba nabulaga na lang sila. Boom! Biglang bago na yung Senate President. Ito, ang ingay-ingay ni Tulfo. Ni Rapi Tulfo, tsaka ni Erwin Tulfo. Si Erwin Tulfo particular, pati yung kuya nilang Simon Tulfo na abnormal. Ang ingay-ingay na kesyo may babaliktad na, meron na mga nag-iisip. Ulul, kung meron talaga, hindi ka magsasalita. Kung meron talaga, tahimik ka lang, mangyayari na lang yan sa Lunes para hindi makapag-prepare itong bagong majority. Pero the fact na ang ingay mo, the fact na pinapangalandakan mo sa mga media ng mga kaibigan mo, pare-parehas naman kayong mga tulonggis, na may babaliktad na. Wala. Ibig sabihin, walang babaliktad. Ganyan din yung sinasabi nyo ng mga nakaraang linggo pagdating ng Lunes. Putangin na nyo, nagsipag-walkoutan kayo noong Miyerkules. Pagdating ng Lunes, kala namin bagong liderato, yun pala may bago kayong drama. Diba? So bakit sila maingay about it? One is to try to create distrust among the 13. Secondly is to create pressure. And number 3, bakit nila pinipredict? May huhulihin dyan, may arrestuhin, ganyan. Okay. Because may mga kakampi sila sa kabinete. That's very clear, no? So my point is this, no? One of their intent is to not allow the electronic or teleconferencing or any kind of online voting para pag sila majority sa floor, aagawin nila yung mga committee. At pag naagaw yung mga committee, sila na naman magdidikta ngayon kung anong pwede i-hearing o hindi. Nakita nyo po na inaalok namin ng committee, they can read their members anytime. So nagugulat lang ako kay let's say kay Senator Erwin paulit-ulit na wala daw napasa during my time and mabagal, etc. Pero nandiyan na yung mga malalaking committee, hindi sila nagpapalista as members. Dati nag-uunahan pa. So I'll try not to make as much comments regarding the senators because I do believe when you're Senate President is the whole Senate.
I can make a list para kontrahin yung sinabi ni Senator Lacson of bending backwards. Sila bending the law, bending the rules. Ako bending backwards. Lahat ng request nila, hindi ko na isa-isahin. Basta't kaya ginagawa. Sa impeachment po, consensus. I did not dictate anything and maayos na lahat yan. So again, I want to emphasize the priorities of this majority. No? One is the soul of the nation, so good governance. Okay? Kasama po dun sa good governance, hindi lang yung accountability, which is the committee hearings and the impeachment. Kasama din po dyan yung mga legislation that goes into the real numbers o yung economics para hindi gutom ng ating mga kababayan, para walang temptation for crimes and for corruption. Diba? So kasama sa good governance, accountability, blue ribbon, kasama din po dyan yung impeachment. No? Then as I said, kasama din po dyan yung real numbers. So many other things will come up. There are administrative things. But as you see, no, sabi nga nila, they're throwing everything including the kitchen sink at you. No, they're even the kitchen. Tinatapon na sa amin. Anything they can think of, kaso daw. So guys, what can you do? One, pray for us. Pray for the nation. Two, tutukan. Res ipsa loquitur. The thing speaks for itself. Read between the lines. Anyone can speak. Pero tignan nyo kung sino nagsasabi ng totoo. So let me stop there and ask for prayers, for reflections, for insights during this weekend. Hopefully, both sides will have their numbers in full force Monday. But yun nga, tuloy kasi yung takutan at yung sinasabing maaresto na and then kung sino-sino ninaname nila na babaliktad. What's happening in the Senate, lahat tayo may stake dyan. Ang ating, pati yung hindi pa botante, all Filipinos have a stake there because we all came together under different constitutions saying that check and balance and an independent legislature is good for the nation. Because in the past, pag na-concentrate ang lahat ng power sa isang opisina o tao, abuse ang nangyayari. Ngayon nga po, separate ang House at Senate, separate ang judiciary, separate po ang executive. Nagkaroon ng flood control scam. Nagkaroon ng kung ano nung smuggling. Nagkaroon ng yung problema sa BIR, di ba? In the first few years, yung kung ano-anong nabuko ng mga kalokohan. So, it's ongoing in every level of government, from the barangay until the national government. So, if power is going to be concentrated just in the executive, kawawa naman tayo. I don't think the president wants this. And I continue to extend the hand of working together professionally. But I really think he's not getting the right information. So I do hope that the senior officials in the cabinet... Maniwala kang walang impormasyon, mali yung impormasyon na kukuha ni Bongbong. Bobo lang talaga siya. Kaya kaya siyang i-manipulate ng mga magnanakaw sa paligid niya. Puro magnanakaw yung mga nilagay niya sa gabinete kasi magnanakaw siya. So hindi ako naniniwala ganyan. Magaling yan si Bongbong pagdating sa kademonyohan. Magaling yan pagdating sa paggawa ng kasalanan. So, wag mo na siyang bigyan ng benefit of the doubt na palagay ko mali lang inire-report kay Bongbong. Alam niya yung mga yan. Siya ang mastermind ng lahat ng yan. At kung itong mga nilagay niyang mga tao dyan, the fact na hindi yan humaharap sa sa Committee on Appointments dyan sa Congress and sa Senate, ibig sabihin nilagay niya yan dyan for a purpose. Ano yung magnakaw? Tsaka mga abuso sa karapatang pantao. Yun lang. Wag na natin i-sugarcoat. Tarantado talaga yan. Kawatan talaga yung utak niyan, demonyo ang utak niyan. Sabi ko nga sa inyo, wala yan naiisip na matino para sa bayan. Ang iniisip lang niyan, puro kademonyohan para yung personal na interest nila ang mamayani. Ganun lang yun. Not getting the proper Sinungaling talaga yan. Walang mali yung mga report na binibigay sa kanya. Sinungaling talaga yan. Kung pwede niyang isalba yung sarili niya, lagi niyang isasalba yung sarili niya. Pero sa totoo lang, siya talaga ang pinuno ng lahat ng yan. Pwede ba naman yun? Mas makapangyarihan sa'yo yung undersecretary. Ulul! Yung style nyo bulok. At magbabantay pa tayo. Dire-diretso. Tayo mapapagod. Huwag tayo mapapagod. Dire-diretso lang tayo mga bossing. Kahit na anong mangyari sa atin. Hanggat hindi na papalitan sa pwesto, mawala sa posisyon yung mga hudas na yan. Hindi tayo ihinto. Okay, so kung nagustuhan mo tong vlog na ito, tong video na to, like, share, subscribe kayo dito sa ating channel at sa mga iba pang mga channels ni Boss Dada. At magpakulay naman kayo. Para naman para may pampapayat tayo. Mabuhay ang bayang Pilipinas. Kita-kita po tayo ulit susunod na vlog. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama
kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot para sa bayan.